Pauwi na ang magkaibigang Vincent at Adolfo mula sa trabaho nila bilang construction worker. Isang beses habang pauwi ay nakita nila ang isang matandang babaeng namamalimos na pinagkakatuwaan ng ilang kabataan. Mga bully sa kanilang lugar ang kabataang yon dahil mga laking lansangan. Umiiyak na ang matanda kaya nilapitan nila ito at sinaway ang mga kabataan. Nakapalagayan nila ng loob ang matanda. Mabait ito at maalalahanin. Pero isang araw, nakita nila itong walang malay at isinasakay ng ilang kalalakihan sa itim na jeep na walang plaka. Dahil sa pag-aalala, ay binalak nila itong iligtas. Hanggang sa nalaman ni Vincent na nakasakay din sa jeep na yon ang nobya niyang si Vanny. Dahil doon ay mas tumindi ang kagustuhan niyang iligtas sila. Sinundan nila ang jeep hanggang sa makarating sila sa isang liblib na baryo kung saan ay nalaman nilang tirahan pala ito ng mga aswang. Paano nila maililigtas sa mga kinuha ng grupong yon kung pati sila ay bihag na rin? Gumawa sila ng paraan para makatakas pero dahil malalakas sa mga aswang ay wala silang panlaban at hindi nila magawang talunin ang mga ito. Isa pang nagpahirap sa kanila ay ang revelasyon na ang nobya at ang matandang babae na balak nilang iligtas ay ang tunay na may pakana kung bakit sila napadpad sa lugar na yon. Para makaalis ng ligtas ang kaibigan ni Vincent, pinapili siya ng kanyang nobya, kamatayan o ang manatili sa puder ng mga aswang. Ano kaya ang pipiliin niya? Kaligtasan ng kaibigan o mamamatay na lang sila kaysa maging alipin siya ng mga aswang? Pakinggan ang aming handog na kwento ngayon tungkol sa matapang na magkaibigan na lumaban sa mga dayong magkapatid na aswang. Ay pre, pakinto mo nga muna yung motor dyan sa gilid. Bibili lang ako ng sigarilyo. Buti, bukas pa yung tindahan dito. Pauwi na maninigarilyo ka pa? Itulog mo na lang yan pagka-uwi. Kailangan ko ng pamparelax eh. Alam mo naman si nanay kapag ganitong ginagabi tayo ng uwi, grabe bunganga nun. Parang machine gun. Dinadaan ko na lang sa paninigarilyo. O sige. O yan, bumili ka na. Wala ka bang ipabibili? Wala. Nakain muna tayo ng alak kanina bago umuwi kaya gusto ko na lang matulog. O siya, sige. Sandali lang naman ako eh. 10:00 na ng gabi ng sandaling yon. Kaya mangilan-ngilan na lang ang dumadaan na sasakyan sa kanilang lugar. Bihira na lang din ang mga taong nakatambay sa gilid ng kalsada. Habang hinihintay ni Vincent ang kaibigan, ay palinga-linga siya sa paligid. Hanggang sa mapansin niya sa kabilang iskinita ang isang grupo ng mga kabataang babae na nagkakatuwaan. Hinayaan na lang niya ang mga ito dahil marami talagang kabataan ang pasaway. At kahit gabi na ay nasa lansangan pa rin. Tahimik siyang nakamasid nang bumalik na ang kaibigang si Adolfo. Uy, anong tinitingin-tingin mo? Napakaseryoso mo ah. Wala, tinitingnan ko lang yung mga batang yun oh. Gabing-gabi na nasa kalsada pa. Parang wala mga magulang na nag-aalala eh. Yan ba? Nako, wag mo nang pansinin yan. Kilala ang grupong yan dito ng mga pasaway. Pero hindi yan taga rito, sa ibang lugar pa yan. Kung saan-saan sila tumatambay kapag gabi, tapos kung sino-sino ang pinagtitripan. Siguro, may pinagkakatuan na naman sila. Ha? Paano pinagtitripan? Mandurukot ang mga yan. Minsan nango-hold up. Ha? Ganon? Mga siraulo talaga, no? Gawain na nila yan eh. Sa ganyan na sila lumaki. Kahit bawalan mo, hindi uubra. Tatandaan ka lang ng mga yan tapos palagi ka ng pagtitripan. O tara na, umalis na tayo. Itulog na lang natin yan. Pasakay na sa motor si Vincent nang makarinig ng iyak at daing ng matandang babae. Kaagad niyang tiningnan ng grupo ng kabataan at doon niya nakita na pinagkakaisa ng mga ito ang matanda. Oh, bakit? Siraulo talaga yung mga batang yun eh oh. Tingnan mo, hindi na naawa sa matanda. Kinuha nila yung wallet at saka pinagpapasapasahan. Sandali nga. Uy, saan ka pupunta? Sabi ko sa iyo eh, huwag ka nang makialam dyan. Di pwede, kawawa yung matandang babae. Ay sus, pambira naman oh.
Pinuntahan talaga eh. Natigilan ng mga kabataan nang lumapit si Vincent. Patawa-tawa pa ang mga ito nang pagsabihan siya. Kinuha niya ang wallet na matanda, saka itinaboy ang mga babae. Inis namang sumunod sa kanya ang mga ito, pero nagbanta na sa susunod, siya naman ang makakaranas ng bagsik nila. Sininghalan lang niya ang mga ito. Nang wala na ang mga kabataan, ay sa kanya iniabot sa matanda ang wallet nito. Salamat ha. Kung hindi ka dumating, wala na naman akong kakainin. Palagi na lang kinukuha ng mga batang pasaway na yun na kinikita ko sa pamamalimos. Namamalimos po kayo? Akala ko may binili lang kayo ng ganitong oras. Wala ho ba kayong bahay? Nako, wala. Mag-isa na ako sa buhay. Dito na ako nakatira sa kalsada. Palipat-lipat lang ako ng tinutulugan. Nako, delikado po dito, Lola. Makalola ka naman. Ganun na ba ako katanda? Ay, pasensya na po. Ilang taon na ho ba kayo? Saka, ano nga hong pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Ate Soledad. Abay, 45 pa lamang ako. Siguro ay dahil sa pulubi ako kaya mukha na talaga akong lola. Ay, pasensya na po ate. Pero hindi ko na po kayo matutulungan sa ibang bagay ha. Wala rin naman ho akong mayaalok na bahay sa inyo. Hindi kayo pwedeng sa amin kasi nakikitira lang din po ako sa tatay ko at sa ikalawang pamilya niya. Ang pagtulong mo na mabawi ang wallet ko sa mga pasaway na kabataang yon ay isang malaking tulong na. Nailigtas mo ang pagkain ko bukas. Kaya maraming salamat. Wala po yun. O paano? Aalis na po ako. Kanina pa ako tinatawag ng kaibigan ko ayos lang ho ba kayo dito? Ano po? Oo, ayos na ako. Ilang taon na akong dito nakatira sa gilid ng kalsada. Wala namang nangyayaring masama. Sige na, umuwi ka na't gabi na. Sige po, Ate Soledad. Ingat po kayo dito. Sige, salamat ulit. Pagkabalik ni Vincent sa kaibigan, ay panay ang sermon nito. Pangiti-ngiti na lang siya at nagkamot ng ulo. Inaya na niyang umuwi si Adolfo bago pa siya nito batukan dahil sa inis. Magmula ng gabing yon, ay palagi nang tinitingnan ni Vincent ang babae sa tuwing napapadaan siya sa lugar. Minsan ay binibigyan niya ito ng pagkain at laking pasalamat ng babae sa kanya. Kapag walang pasok naman, ay nakikipagkita siya sa kanyang nobya na si Vanny. Naikwento niya si Soledad at hindi yun nagustuhan ng nobya. Sinabihan siya nitong iwasan ng mga pulubi dahil karamihan sa mga ito ay mapagsamantala sa kabutihan ng tao. Pero dahil magaan ang loob ni Vincent kay Soledad, hindi niya magawang iwasan ito. Hanggang isang gabi, inihinto niya uli ang motor sa kalsadang yon kung saan niya nakita ang babae. Pero nagtaka siya dahil wala ito sa lugar na kanyang tinatambayan. Oh, saan ka na naman pupunta? Wala siya. Ibig sabihin, sa ibang lugar yun nakatambay. Alam mo naman ang mga pulubi, no? No permanent address sa mga yan Huwag mong sabihin hanapin mo. Sayang kasi itong binili kong kanin at ulam sa kanya Baka wala siyang nakuhang pera sa pamamalimos, magugutom yun. Kaya ibibigay ko itong pagkain. Ay, nako. Sige na, sumakay ka na lang dito sa motor at ikutan na lang natin. Pero kapag wala siya huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa kanya. Pulubi lang talaga yung Vincent. Parang ang laki ng galit mo sa mga pulubi Inano ka ba nila sa nakaraang buhay mo? Hindi sa nakaraang buhay. Nung nag-aaral pa kasi ako, pagsakay ko sa jeep, may pulubi na lumapit sa pintuan. Humingi ng barya. Dahil nasa may pintuan ako, naawa ko dun. Binigyan ko ng piso kasi yun ang sobra sa pamasahe ko O tapos? Aba, ang kapal ng muka. Iniagis ba naman sa akin yung piso? Tapos sinabihan ako na, ano daw mabibili niya dun? Di, kasalanan ko pa pala na kulang ang binigay ko. Kaya mula nun, visit na ako sa mga kagaya nila Di na ako nagbibigay. Pero hindi naman lahat ng pulubi pare-parehong ugali, pre. Nagkataon lang na nakatsyempo ka ng masama ang ugali. Pero itong si Ate Soledad, mabait talaga siya. O tara, ikutan natin baka nasa kabilang kalsada lang. O sige,
Nang matapos ka na sa kakaisip mo sa kanya. Puro na lang kasi ang babae niya ng bukang bibig mo eh. Nagbago ka na. Dati puro yung nobya mo si Vanning binibida mo sa akin. Sige ka, kapag nalaman niya ng GF mo pre, kalbuin ka nun. Pagpapalit mo siya sa pulubing matanda ha. Sira ulo. Muna sabihin kay Vanny to ha. Naikwento ko na kasi sa kanya ng isang beses eh. Anong sabi? Di nagalit. Sabi ko sa iyo eh. Hinanap nila ang babae sa kahabaan ng kalsada, pero hindi nila nakita. Medyo napapalayo na sila kaya sinabihan siya ni Adolfo na umuwi na lang. At bukas na niya ibigay ang pagkain. Pero kinabahan si Vincent sa hindi niya malamang dahilan, kaya ilang minuto pa silang naghanap. Hanggang sa napansin niya sa isang madilim na eskinita ang nakaparadang itim na jeep na Wrangler. Naaninag niya ang sasakyan dahil sa isang ilaw sa poste na may malamlam na liwanag. May kalumaan na ang jeep, pero nahatak ang atensyon ni Vincent dahil sa kakaibang itsura nito. Saradong-saradong bintana ng sasakyan na halos hindi na makita ang loob. Maya-maya ay napansin niya ang kakaibang kilos ng ilang lalaki na parang nagtatago sa likuran ng jeep. Pasilip-silip ang mga ito na parang may inaabangan. Ipinarada nila ang motor sa di kalayuan kung saan ay hindi sila mapapansin. Pero mula roon ay nakita pa rin niya ang kaganapan. Bakit mo hininto? Nakita mo na ba yung ali? Hindi pre. Bakit tayo nandito? Alam mo, umuwi na lang kasi tayo eh. Shh, huwag ka maingay. Tingnan mo yun Ha? Ang alin? Yung lumang jeep. Tingnan mo yung mga lalaki nakatayo sa tabi. Bakit ganun ang itsura nila? Mga nakahood pa. Mukhang hindi gagawa ng maganda. Ay naku po, parang pakiramdam ko malalagay tayo sa panganib sa ginagawa mo eh. Huwag mo sabihin makikialam ka dyan. Baka mamaya mga adik yan. Hindi tayo sasantuin ng mga yan. Hindi naman ako makikialam eh. Gusto ko lang makita kung ano yung binabalak nila. Huwag mo nang alamin. Baka mamaya maging mitsa pa yan ang buhay natin eh. Umalis na tayo rito. Sumakay ka na sa motor at ako nang magmamaneo. Saan ka kasi nagpupunti? Sandali lang pre. Ay naku naman Pre, tingnan mo May dumarating na 3 lalaki. May dala silang babaeng walang malay. Ayokong tingnan Ayoko madamay dyan. Naku, masira ulo. Sandali, kilala ko yung babaeng yun Ha? Ano ka mo? Yung pulubi, si Ate Soledad. Mukhang nangingidnap sila ng mga pulubi. Parang lalo akong kinabahan eh. Umalis na tayo dito pre. Utang na loob. Pulubi na lang naman yan eh. Huwag na natin pakialaman. Mamamatay tayo dyan pre. Uy, pre! Isasakay na nila si Ate Soledad eh. Kailangan ko silang pigilan. Ay, anak ng tinapay naman Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pagpapakabayanin na nga siya. Uy, ano kinukuha mo sa top box? Yung martilyo. Wala akong pwedeng gawing armas kung hindi yung mga gamit natin sa trabaho. Makikipagbakbakan ka talaga? Kawawa si Ate Soledad, pre. Baka patayin nila. Tayo. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ay naku, bahala na. Pagkatapos siyang makuha ang martilyo ay muli niyang tiningnan ang sasakyan. Nakabukas na ang pinto ng jeep at nakita niyang may ilan ng sakay sa loob. Natigilan siya nang makilala ang isa sa mga naroon. Pre, nakabukas ang jeep. Tingnan mo nga kung tama ba yung nakikita ko. Ayokong tingnan. Basta, kahit na anong mangyari, wala akong alam dyan. Lang niya naman Tingnan mo pre. Si Vanny ba yung isa sa mga biktima nila? Ha? Ano ka mo? Dahil sa sinabi ni Vincent, ay napalingon na rin si Adolfo sa jeep. Nanlalaki mga mata niya nang makitang ang nobya nga ni Vincent ang naroon. Nakaupo itong malapit sa pintuan at walang malay. Natigilan na si Vincent dahil sa pagkabigla. Napatulala siya at pinanlamigan ng katawan. Nabalik lang ang kanyang atensyon nang makitang humarurot na paalis ang sasakyan. Walang yan. Si Vanny yun. Nobya ko yung pre. Oo nga, nakita ko nga. Tara, sundan natin. Ano? I-report na lang natin sa pulis. Kapag nag-report tayo pre, sa tingin mo ba aaksyon sila kagad? Hindi pre, makukupad silang kumilos at kailangan nila lagi ang ebidensya. Hihintayin muna nila ang 24 oras bago gumawa ng aksyon. Hindi ako papayag na mapahamak ang girlfriend ko
Sakay na pre, susundan natin sila. Ha? Sasakay ka ba o may iwan ka dyan? Hindi naman kita pwedeng iwanan pre. Tara, sundan na natin. Habang sinusundan nila ang sasakyan, ay napansin nilang paliblib na ang pinupuntahan nito. Wala na rin mga kabahayan at puro nagtataas ang talahib ang kanilang binabagtas. Panay na ang reklamo ni Adolfo dahil binabalot na siya ng takot at kilabot. Maya-maya ay napansin nilang bumabagal na ang takbo ng sinusundan nilang jeep. Umalari na rin ang pagpapatakbo ng motor ni Vincent at inihanda ang sarili. Pati ang kaibigan ay sinabihan na rin niyang humanda sa laban dahil tsak na mapapalaban sila. Pero dahil doon ay lalong kinabahan si Adolfo. Pinatay na rin ni Vincent ang ilaw ng kanyang motor para hindi sila mapansin na nakasunod. Maya-maya ay nakita nilang may tinutumbok na warehouse ang sasakyan na sinusundan nila. Pagkalapit ay bumusina pa ito. Inihinto naman ni Vincent ang kanyang motor sa gitna ng mga nagtataasang talahib para hindi sila makita. Pinagmasdan nila ang gagawin ng mga lalaking sakay ng jeep. Bumaba ang dalawang lalaki mula sa jeep at nagsindi ng sigarilyo. Nang bumukas na ang pinto ng warehouse na gawa sa yero, ay ipinasok na doon ang sasakyan. Ilang minuto namang nanatili sa labas ang dalawang lalaki. Inubos muna nila ang kanilang sigarilyo habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Pagkatapos ay pumasok na rin sila sa loob at hinatak na lang ang pinto para isara. Pinalipas muna ni Vincent ng ilang minuto bago sila lumapit sa warehouse. Nakiramdam sila kung ano ang meron sa loob. Kinakabahan ako sa ginagawa natin pre. Sabi ko sa'yo, hayaan na lang natin to sa kapulisan eh. Huwag kang kabado dyan. Ikamamatay mo yan eh. Ano bang gagawin natin? Pinasukbit mo pa talaga itong mga gamit natin sa trabaho. Ano naman ang laban ng mga yan? Eh may arbas pa ang mga yan eh. Eh di patay na talaga tayo. Tumahimik ka na nga lang muna. Wala na akong naririnig na ingay sa loob eh. Kaya pwede na tayong pumasok. Pre, trespassing yan eh. Ano ka ba? Mga kidnapper sila eh. Oo nga pala no. O tara na, pumasok na tayo. Bukas ang pinto. Bakit kaya hindi nila isinara? Mukhang engot at pabaya yung dalawa eh. O baka sanay na sila sa agawain na ganyan. Saka isa pa, sa ganitong klaseng lugar, mukhang wala namang maliligaw na ibang tao dito eh. Dahan-dahang kinabig ni Vincent ang pinto para hindi gumawa ng ingay. Nang mabuksan nila ito ng sakto lang sa kanila, ay kaagad na silang pumasok. Saka muling kinabig ang pinto para isara. May nag-iisang ilaw sa loob at nasa gitna yon ng malaking warehouse. Dahil sa laki ng lugar ay hindi nagaanong maliwanagan ng buong espasyo. Nakita agad nila ang sasakyan. Nilapitan nila yon at nalamang wala na itong laman. Binilisan ni Vincent ang paglalakad para libutin ang buong warehouse habang nakasunod naman sa kanya ang kaibigan. Sa bandang unahan ay nakita niya ang nakasabit na mga bagong katay na hayop. Iba't ibang hayop ang naroon kagaya ng baboy, kalabaw, kabayo at baka. Sariwa pa ang dugo ng mga ito dahil tumutulo pa sa sahig. Pre, saan na ba tayo nakarating? Anong warehouse to? Parang slaughterhouse to eh. Oo nga, pero grabe naman silang pumatay dito ng hayop. Parang nilaslas lang ang tiyan at kinuha ang laman loob. Tingnan mo nga oh, hindi man lang binalahibuhan yung mga hayop na ito. Di yata sila tao, pre. Baka laman loob lang naman ang kinukuha nila. Talasan mong paningin mo ha. Bakit nawala na kaagad sila eh? Saan sila nagpunta? Baka may ibang pinto pa silang dinaanan. Hanapin natin. Nandito lang yan. Mabuti na lang talaga mga hayop lang ang kinakatay nila dito. Mas nakakatakot kung may tao. Napahinto si Vincent sa paglalakad matapos magsalita ni Adolfo. Napasubsob ang kaibigan sa kanyang likod dahil sa biglaan nilang paghinto. Nang tanungin siya nito kung ano ang dahilan, ay hindi na siya umimik. Napatingin siya sa kanyang paa dahil may natapakan siyang kung ano. Sinundan naman ni Adolfo ang kanyang tinitingnan at muntik na itong mapasigaw. Ang nakitang braso ng tao ang natapakan ni Vincent. Mabilis na tinakpan ni Vincent ang bibig ng kaibigan gamit ang kanyang kamay para hindi ito gumawa ng ingay.
Napansin niya rin ang pangangatog ng tuhod ni Adolfo. Namumutla na rin ito sa takot. Kahit na nung makita mo, pre, huwag kang sisigaw ha. Tara na. Parang hindi ko na kaya, pre. Hindi na ako makahakbang eh. Parang naubusan ng dugo ang ulo ko. Braso ng tao yung natapakan mong yun eh. Hindi na ito biro, pre. Ano ba? Hindi ka pwedeng maiwan dito. Baka mamaya bigla ka nalang hablutin at isabit dyan kasama ng mga hayop na yan. Ngayon alam na natin, hindi lang hayop ang kinakatay nila dito. Kailangan ko na makita si Vanny. Tayo na! Habang naglalakad sila, ay panay ang dikit ni Adolfo sa kanya dahil takot na ito. Maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang ingay. Tunog ito ng malakas na pagmuya at paghigop ng likido. Maingat nilang hinanap kung saang parte yun naroon. Habang humakbang sila ay palapit ang ingay. Maya-maya ay may nakita silang isang tao sa sulok. Nagtago ang magkaibigan sa katawan ng isang malaking hayop na nakasabit at saka sinilip ang tao. Nanlalaki ang mga mata nila nang makitang sarap na sarap ang taong yon sa kinakain nitong sariwang karne ng baka. Walang iya, pre. Anong klaseng tao yan? Bakit kumakain siya ng hilaw? Hindi ko alam. Pero tingnan mo ang mata niya. Namumula. Pati ang mga ngipin niya matutulis. Ang dila niya humahaba hanggang doon sa batya na puno ng dugo. At nagagawa niyang higupin yun gamit ang dila. Hindi yan tao, pre. Halimaw yan. Parang mamamatay na ako, pre. Hindi ka pwede mamatay ngayon, pre. Gagawin ka lang niyang pagkain. Ano na ang gagawin natin? Iwanan natin yan bago pa tayo mapansin. Hindi natin siya pwedeng pakialaman dahil baka malaman ng iba na nandito tayo. Katapusan na natin yun. Di bilisan mo na. Lumakad ka na. Ikaw na mauna. Nakakailang hakbang pa lamang ang dalawa nang biglang matigilan dahil bumagsak ang isang hayop na nakasabit. Dahil doon ay natuna sa kanila ang nilalang na kumakain sa sulok. Kaagad nila itong nilingon. Nakita nila ang galit nitong muka. Bigla itong umatungal at lalo pang inilabas ang matutulis ng ngipin. Humaba na rin at tumuli sa mga kuko nito. Hindi na malaman ng dalawa ang gagawin. Bigla namang nagtago si Adolfo sa likuran ni Vincent. Hahatakin na sana niya ang kaibigan para tumakbo pero mabilis na lumundag ang aswang. Sa ilang segundo lang ay nasa harapan na nila ito. Sasakali na nito si Vincent kaya mabilis niya itong sinuntok sa mukha. Pero mas nasaktan siya kesa sa nilalang na yun. Sintigas ng semento ang mukha nito at hindi man lang napangiwi. Nagalit ang lalaking halimaw kaya lalo siyang pinag-initan. Hinabol sila nito at nagpaikot-ikot sila sa mga nakasabit na hayop. Nagkahiwalay na rin ang magkaibigan para matakasan ng halimaw. Pero maingay ang pagtakbo ni Adolfo kaya siya ang sinundan nito. Hinabol ni Vincent ang tingin ng dalawa habang nag-iisip ng gagawin. Kinuha niya ang martilyo sa kanyang backpack at pagkatapos ay sinugod ang halimaw. Habang nakatalikod dito sa kanya ay sinamantalan niya yon. Pinukpok niya ito sa batok dahilan para malipat sa kanyang atensyon. Nang aatakihin na siya nito ay sunod-sunod niyang pinagpupukpok sa ulo ang halimaw. Pero mabilis itong kumilos kaya naiharang agad ang mga braso. Pagkatapos ay sinuntok nito si Vincent. Tumilapon ang binata at bumangga sa mga nakasabit na hayop. Sinugod naman ni Adolfo ang halimaw. Sinipa niya ito ng malakas dahilan para tumumba. Pagkatapos ay pinaibabawan niya ang halimaw sa pinagsusuntok sa muka. Hindi man lang nasaktan ng lalaking halimaw sa mga suntok ni Adolfo. Nang mainis ito, ay bigla niyang sinuntok ang binata. Pagkatapos ay bumangon para muling umatake. Napalod ito ng hatawan ni Vincent ang alak-alakan gamit ang tubong bakal na nakuha niya sa gilid ng warehouse. Hindi na niya ito tinigilan. Tuloy-tuloy niyang hinataw hanggang sa tuluyang bumagsak ang halimaw. Pinuntiryan niya din ang ulo nito hanggang sa kumalat na ang dugo sa semento. Natulala naman si Adolfo nang makita ang sinapit ng halimaw. Hindi na nito napansin ang pagtawag sa kanya ni Vincent dahil sa kaba. Pre, napatay mo na siya. Huwag ka nang maawa, halimaw siya, aswang yan. Aswang? Paano mo nasabi?
Anong klaseng halimaw ba ang kumakain ng sariwang karne? Eh di cannibal. Tanga, walang cannibal sa Pilipinas. Tara na nga. Eh isan tayo pupunta? Kailangan natin silang mahanap. Kung may bantay silang halimaw dito sa slaughterhouse nila, ibig sabihin, mga halimaw din sila. Mga aswang din sila. At gagawin nilang pagkain ng mga nakuha nilang biktima. Ano ba itong pinasok natin? Nasaan na ba sila? Kagad nilang hinanap ang kabilang pintuan. Hanggang sa matagpuan din nila ito. Hindi ang pinto na yon dahil walang doorknob at katulad din ng dingding ng warehouse. Napansin lang ni Vincent na yon ang pintuan dahil sa nakaawang na gilid nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip muna bago lumabas. Dahil madilim sa labas kaya wala silang makita. Narinig na lamang nila ang pag-andar ng isang sasakyan. Kagad silang lumabas at hinagilap yon. Nakita nila ang mini truck na umalis na sa lugar. Mabilis na binalikan ng dalawa ang kanilang motor at saka sinundan ng mini truck. Ilang minuto na silang nakasunod at napansin nila na papunta sa gubat ang kanilang binabagtas. May kalayuan din ang agwat nila sa mini truck para hindi sila mapansin ng mga ito. Nakakatakot na itong nararating natin, pre. Masyado nitong malayo sa lugar natin. Sana makauwi pa tayo ng ligtas. Makakauwi ka, basta huwag ka lang mamatay. Paano ba yun? Hindi ko na nga sigurado ang buhay ko ngayon eh. Kung ayaw mong mamatay, dapat pumatay ka. Tinuruan mo pa akong kriminal. Kriminal naman din ang papatay natin sa kaisa pa. Mga aswang sila, no? Ngayon lang ako nakakita ng aswang eh. Akala ko kwento-kwento lang ang mga yan. Totoo pala talaga. Kaya dapat mailigtas ko kagad si Vanny at si Ate Soledad pagkarating natin kung saan man sila hihinto. Wala nga tayong panlaban sa kanila, pre. Paano na tayo makakaligtas dito? May dala akong asin. Natatandaan mo ba? Yung pinilit ako ni Aling Norma na bumili ng asin sa paninda niya kanina, dun sa trabaho natin. Mabuti na lang talaga bumili ako ng 2 kilo. May sasalba ba tayo niyan? Mukhang madami sila eh. Bahala na. Basta alerto ka lang at huwag mong pairalin ng takot mo. Yan mga gamit mo sa trabaho, gawin mong sandata mamaya. Kailangan natin makalis ng buhay dito, kasama sila siyempre. Pero hindi lang yung 2 babae ang kinidnap nila eh. May iba pa, di ba? Oo nga, kaya dapat mailigtas natin silang lahat. Wow! Papakabayani talaga tayo ngayon ha. Baka nakakalimutan mo, lahat ng naging bayani, patay na. Ay naku, tumigil ka nga sa kakaisip mo ng hindi maganda. Matutuluyan tayo niyan eh. Natatakot ako eh. Anong gagawin ko? Parang gusto nang tumakas ng kaluluwa ko sa katawan ko eh. Mamaya mo na patakasin kapag pauwi na tayo. Lo! Natigilan sila sa pag-uusap nang mapansin na may tumayong tao mula sa mini truck. Halos mabuwal ito habang nililibot ng tingin ng paligid. Nakatali ang kamay nito sa likod pero pinipilit itong makatakas. Nakilala naman ni Vincent na si Vanny ito dahil sa bulto ng katawan nito. Lalo siyang nag-alala sa nobya na baka tumalon nito pababa mula sa sasakyan. Binilisan niya ang pagpapatakbo sa motor para makalapit doon pero natigilan siya nang makakita ng kakaibang nilalang. Biglang may dumating na nilalang na lumilipad. May malaki itong pakpak na kagaya ng sa ibon. Nilapitan nito si Vanny at sinipa sa likod. Dahilan para muling mawala ng malay ang babae. Muling dumistansya sa pagmamaneho si Vincent para hindi mapansin ng halimaw. Napayakap naman sa kanya si Adolfo nang makita ang nilalang na yon. Pre, aswang pa rin ba yun? Hindi naman manananggal dahil buwang katawan kahit may pakpak. Hindi ko alam. Ang masasabi ko lang, mga halimaw sila na kumakain ng tao. Dikitan mo yung sasakyan na yun, pre. Tapos, isa sa atin ang aakit sa likod ng truck para kunin ang mga biyak nila. Mukhang doon nila isinakay sa likod eh. Baka makapuslit tayo at mailigtas sila. Tumatapang ka na yata ngayon ha. Nakakapag-isip ka na ng plano eh. Hindi! Sobrang nangangatog ang buong katawan ko. Gusto ko lang na makuha natin sila bago pa makarating sa kuta. Binabantayan sila ng mga halimaw eh. Pero pagdating doon, pre, mas maraming halimaw ang makakaharap natin. Kaya ba natin sila? Hindi natin maililigtas lahat ng mga kinidnap nila. Baka isa lang ang makuha natin. Ang malaga, may mailigtas tayo. Tapos, saka tayo mag-report sa pulis. Ay nako, delikado yung naisip mo eh. Kapag nalaman nilang sinusundan natin sila, dito pa lang papatay na nila tayo.
Ayoko na makarating sa kuta nila, pre. Sigurado akong hindi na tayo makakabalik ng ligtas. Dahil sa plano ni Adolfo, ilang minuto ring nag-isip si Vincent hanggang sa napapayag na rin siya. Nagkasundo sila na kung isa lang ang maililigtas ay si Vanny ang kanilang kukunin. Inihinto ni Vincent ang motor at nagpalit sila ni Adolfo. Ang kaibigan niya ang magmamaneho at siya naman ang aakyat sa likod ng mini truck. Naghintay sila ng magandang tiyempo. Nang makita nilang nasa may kadilimang lugar na sila dahil sa mga punong matatayog at may makakapal na mga dahon, doon nila isasagawa ang plano. Hindi gaanong mabilis ang sasakyan ng mga aswang dahil baku-bako ang daan gawa ng mga bato at hindi rin sementado ang dinaraanan nila. Nang ilang dipa na lang ang layo ng motor, ay bumaba na si Vincent. Para hindi siya mahalata, ay tinakbo na lang niya ang sasakyan. Maingat niya itong inakyat. Pagkakyat, ay bumungad sa kanya ang ilang mga taong nakagapos. Naaninag niya ang mga ito dahil may sumisilay na liwanag mula sa buwan. Mas naawa pa siya nang makitang may ilang bata na kasama sa kinidnap. Tinubukan niyang gisingin si Vanny pero hindi magising ang dalaga. Isang bata ang nagising at nang malaman nito ang kalagayan niya ay bigla na lang umiyak. Mabilis na tinakpan ni Vincent ang bibig ng bata para tumigil ito sa pag-iyak. Pero lalo itong natakot at nagwala. Dahil doon ay may naalarmang halimaw. Narinig na naman niya ang pagaspas ng malaking pakpak. Alam niyang lalapit uli ang aswang na mukhang ibon. Kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa kaba. Pero wala siyang maisip na paraan kung hindi ang magpanggap na kinidnap din ng mga aswang. Naiga siya at nagpanggap na walang malay. Narinig niya ang ginawa ng aswang. Kagaya ng ginawa nito kay Vanny, pinatulog din ng bata sa pamamagitan ng pagsipa dito. Nang makatulog na ang bata, ay lumipad na uli ang aswang pabalik sa unahan ng truck. Dahil naisip ni Vincent na hindi napansin ng aswang na nadagdagan ng tao ang bihag nila, nalaman niyang hindi nila alam kung ilan talaga ang mga bihag. Hindi rin sila pamilyar sa itsura ng mga taong kinuha nila. Dahan-dahan uli siyang kumilos. Kinalas niya ang tali ng mga bihag pagkatapos ay ginising niya si Vanny. Pero hindi pa rin magising ang dalaga. Maya-maya ay nagising si Soledad. Nasaan ako? Ate Soledad, shh, huwag kang maingay. Bakit? Ano ba nangyari? Nasaan tayo? Sandali. Iisipin ko lang ha. Kinidnap kayo. Kinidnap? Ay, oo. Naalala ko na. Bigla na lang akong dinampot ng dalawang lalaki habang nagbibilang ako ng barya na kinita ko sa pamamalimos. Teka sandali. Sabi mo kami lang ang kinidnap. Bakit ka nandito? Sinundan ko lang po ang mga kidnappers kasi kinuha rin nila yung girlfriend ko, si Vanny. Ay, nobya mo pala ang magandang babaeng yan. Paano na tayo makakatakas? Nasa truck tayo at umaandar pa. Kaya niyo po bang bumaba kahit umaandar ang truck? Ano, palagay ko kaya ko naman. Hindi pa naman ako nilarayuma. Sige po, aalalayan kita para makababa. Tapos gigisingin ko rin si Vanny. Pagkababa mo po, puntahan mo agad si Adolfo. Nakasunod siya sa atin, sakay ng motor. O sige. Dahil mababa lang at mabagal ang takbo ng truck, nakababa si Soledad. Binalingan naman ni Vincent ang nobya. Ginising niya ito pero hindi pa rin magising. Hanggang sa mapansin niyang may dugo ito sa ulo. Dahil sa pag-aalala ay niyugyog na niya ito para magising. Bigla siyang napalingon sa likuran nang marinig ang halimaw na taong may pakpak at nakalutang ito sa hangin. Ipinapagaspas niya ang malapad na pakpak para masabayan ng lipad ang usad ng truck. Kitang-kita niya ang mapupula nitong mga mata. Gumisi ito at nakita pa niya ang matulis sa mga pangil. Bumaba ang tingin niya sa paa nito. Katulad din ng paa ng tao. Kaya naisip niyang aswang ang kakaibang nilalang na bigla na lang dumating. Bago pa niya atakihin ang halimaw, ay bigla na lang siya nitong sinipa. Nakalmot pa ng taong ibon ng kanyang braso nang iharang niya ito. Hindi siya tinigilan ng halimaw hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising si Vincent dahil may sumipa sa kanyang tuhod. Napakunot pa ang kanyang noo bago dumilat. Kaagad niyang tiningnan kung sino ang gumigising sa kanya. Vanny?
Kanina pa kita ginigising. Bakit bang himbing mong matulog? Hindi naman ako natutulog eh. Nawalan ako ng malay. Inatake ako ng taong parang ibon. Talaga ba? Ay naku naman, hindi mo kasi nakita kaya hindi ka maniniwala eh. Eh teka nga, bakit tayo lang nandito? Nasaan ang iba? Nasaan na pala tayo? Teka sandali, paano ko pala dinukot ang mga yon? Ang dami mong tanong. Gumawa ka na kaya ng paraan para mawala na tayo sa pagkakagapos? Ay, oo nga pala. O sige, may pit silang magtali eh. Habang gumagawa ng paraan si Vincent na putulin ang tali sa kamay niya, nagkwento naman si Vanny kung paano siya dinukot ng grupong yon. Naglalakad na akong pauwi galing sa trabaho nang bigla na lang may humablot sa akin. Tinakpan nila ako ng panyo sa ilong, tapos nakatulog na ako. Nagising akong nakasakay na sa truck pero may humampas sa akin, kaya nawalan uli ako ng malay. Ikaw ba? Paano ka nadawit dito? Dahil kay Ate Soledad, Ha? Sino? yung babaeng pulubi na sinabi ko sa'yo, Ay nako, sinabi ko na sa'yong huwag kang lalapit sa mga pulubi eh. Hindi naman mapagkakatiwalaan ng mga yan eh. Napakatigas talaga ng ulo mo. pero kung hindi ko siya sinundan, hindi ko malalaman na nakidnap ka. Kinidnap din siya. Isinakay siya sa Jeep Wrangler. Tapos, nakita kitang nandun sa loob. Kung hindi ko siya sinundan, wala ako ngayon dito at hindi kita maililigtas. Ah talaga? Sa kalagayan nating ito, may liligtas mo pa ako? Bukod sa nakatali tayong pareho dito sa upuan na to, hindi tayo makakaalis sa kwarto na to. Nakita mo na ba ang pinto? Nasa labas ang lock. Kapag nakawala ako sa pagkakagapos, sisirain kong dingding. Gawa lang naman yun sa table. O sige, gawin mo na. Baka pilay ka na, hindi mo pa nawawasak ang dingding. Mukhang sinadya ito para taguan ng mga bihag eh. Wala naman akong pamilya. Wala naman tutubos sa akin. Sinama pa akong kidnapin. Hindi sila kidnap for ransom, Vanny. Mga halimaw sila. Mga aswang sila. Talaga? Mukhang nabagok din ang ulo mo ah. Okay lang kung hindi ka maniniwala. Pero paglabas natin dito, malalaman mong totoo ang sinasabi ko. Hindi na kumibo si Vanny sa mga sinabi niya. Sinabihan na lang din niya itong gumawa ng paraan para matanggal ang pagkakatali sa kamay nito. Hindi nila matulungan ng isa't isa dahil makalayo ang mga upo ang pinagtalian sa kanila. Dahil porsigido si Vincent na makawala, naganap siya ng paraan para maputol ang lubid sa kamay niya. Pero nasusugatan na ang kanyang kamay ay hindi pa rin niya magawang tanggalin ang tali. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga yabag na papalapit. Sabay silang napatingin sa pintuan. Hinintay nila ang pagbukas nito. Dalawang lalaki ang nagbukas ng pinto. Tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng dalawa. Pinakawalan nila si Vanny para kunin ito. Kawalan niyo ako! Uy, sandali! Saan niyo siya dadalhin? Ako na lang ang kunin niyo! Huwag niyo na siyang kunin! Vincent! Tulungan mo ako! Vanny! Makulang niya kayo! Ibalik niyo siya! Kahit magwala si Vincent ay hindi siya pinapatulan ng dalawang lalaki. Tuloy-tuloy silang lumabas sa silid dala ang dalaga. Narinig pa ni Vincent ang pagsara ng mga ito sa padlock sa labas. Halos mapatid na ang litid niya sa pagsigaw pero wala siyang magawa. Sinubukan niya ang pagkalas sa tali kahit nagdurugo na ang kanyang kamay. Maya-maya ay narinig niya uli na may nagbukas ng pinto mula sa labas. Nag-isip na siya ng paraan para magamit ang papasok na yon para makawala siya. Hinintay niya itong makapasok. Habang pinakikinggan niya ito ay narinig niyang sinisira na nito ang kandado. Pinupukpok yun ng matigas na bagay. Maya-maya ay bumukas na ang pinto at nakita niya si Adolfo ang dumating. Bakit? Pre, buti dumating ka. Huwag kang maingay. Pabuti na lang eh. Narinig kitang sumisigaw. Hindi ko alam kung nasaan ka sa dami ng mga kubo dito. Nasaan tayo? Palagay ko, tribo ito ng mga aswang pre. Sandali at puputulin ko muna yung pagkakatali sa'yo. Si Vanny, kinuha nila. Oo, nakita ko nga eh. Pinaalis ko muna sila bago ko sirayan ang kandado ng pinto. Dapat tinulungan mo muna siya. Hindi ko kaya mag-isa pre. Mga aswang lahat ang nandito. Lahat sila namumula mga mata. Parang adik. May pangil at matutulis ang kuko. Si Ate Soledad? Iniwan ko doon sa pinagtaguan ko ng motor. Sabi ko maghintay siya doon at maging alerto. Mabuti. Sige, bilisan mo putulin ang lubid. Sandali, ano ba yung ginamit mong pamutol?
Nakapatay ako ng isang aswang, pre. Tapos pinutol ko ng bato yung daliri niya. Kasi nalaman kong parang kutsilyo kuko niya eh. Ang talim, pre. Sira ulo, naisip mo pa yon? Oh, ayan. Putol na ang lubid. Tara na. Lumabas na tayo dito. Bilisan mo. Pagkalabas ay maingat silang tumakas. Itinuro naman ni Adolfo kung saan niya nakitang dinala si Vanny ng dalawang lalaki. Kaya kaagad niyang pinuntahan ang kubong yon. Nagtago sila sa likuran ng isang kubo habang tinitingnan ang kubong papasukin nila. Mukhang may hirapan tayong pasukin. May mga bantay sa may pintuan eh. Sigurado ka bang dyan sa kubong yan dinala si Vanny? Oo, sinundan ko sila ng tingin eh. Nakita ko na ipinasok siya dyan. Sa bintana tayo dumaan kasi hindi pwede sa pintuan eh. Bintana? Hindi ka ba nagtataka? Walang bintana ang lahat ng kubo dito. Pintuan lang ang tanging daan papasok at palabas. Ang buong dingding ay gawa sa matibay na tabla. Kung ganun, kailangan nating mapaalis sa mga bantay sa pintuan. Paano? Isa sa atin ang magpapahabol sa lalaking yon. Tapos, ang isa'y papasok sa loob. Eh sa tingin mo, hahabol lahat yan? Tsak na may maiiwan pa rin sa kanila para magbantay. Ako magpapahabol sa kanila. Ikaw ang pumasok sa loob. Bakit ikaw ang magpapahabol? Dahil ako lang ang nabihag sa ating dalawa eh. Iisipin nila na nakatakas lang ako. Di ka naman nila nakilala, di ba? Di ka pa nakikita? Oo nga. Pero kasi... Kapag natapos na ako sa mga humahabol sa akin, babalikan kita. O siya, sige. Talian mo lang ha. Tumakbo si Vincent at dumaan siya sa lugar na makikita siya ng mga bantay. Dalawa sa mga ito ang humabol sa kanya habang may dalawa namang naiwan doon. Binilisan niya ang pagtakbo para makapagtago sa silong ng isang kubo. Nakita siya doon ng kahoy at ginamit niya yon para tisuri ng isang aswang na humahabol sa kanya. Bumagsak ang aswang matapos matisod at tumama ang ulo niya sa matulis na bato. Napapikit si Vincent nang makita ang pagkalat ng dugo ng aswang sa lupa. Pagkatapos ay narinig niya ang atungal ng aswang na kasama nito. Huminto ito sa tapat niya at saka siya sinilip. Pagkatapos ay dali-dali siya nitong hinablot. Sinakal siya at tinangkang sakmalin, pero tinuhod niya ang maselang bahagi nito dahilan para mabitiwan siya. Napaluhod ng aswang at sinimantalan niya yon para suntukin sa batok. Bumagsak na walang malay ang aswang. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kaagad niyang binalikan si Adolfo. Wala na ito sa pinagtataguan nila. Nakabulagta na rin sa lupa ang mga naiwang bantay na aswang. Naisip niyang pumasok na sa loob ng kubo si Adolfo kaya sinundan niya na ito. Malaki ang kubong yon at may ilang kwarto sa loob. Pagkapasok niya ay kaagad siyang sinenyasan ng kaibigan na huwag maingay at makinig sa mga nag-uusap. Nakapinid ng bahagya ang pinto kaya napasilip din sila doon. Nakita nila ang ilang mga aswang na nag-uusap-usap pero ang ipinagtataka niya ay kasama roon sina Vanny at Soledad. Nagtagumpay ako na dalhin dito si Vincent. May kasama siya. Nahuli niyo na ba? Madaling hulihin ang buwisit na yon. Naitimbre ko na sa iba. Hinayaan lang namin na magpagala-gala siya para maging makatotohanan naman ang palabas. Hanggang dito hindi nila nalaman na sinadya namin pasunurin sila. Wala talagang utak ang dalawang yon. Tapos na ang palabas. Huliin na rin ninyo si Adolfo at igapos kasama si Vincent. Bukas ng gabi, isasagawa na natin ang susunod na plano. Ihanda na ninyo ang lahat ng kailangan. Siya nga pala, yung isang lalaking dinala ko dito nung nakaraan, nasaan na? Nasa espesyal na silid. Hinihintay ka na doon. Sige, uunahin ko na siya. Bago lumabas si Vanny sa silid na yon, ay mabilis na umalis ang magkaibigan. Naghanap sila ng matataguan. Dahil may silong ang kubo, hinatak ni Vincent ang kaibigan para magtago doon. Pigil ang hininga nila habang tinitingnan ng mga aswang na nagsisilabas sa kubo. Nakikinig lang sila sa usapan ng mga ito hanggang sa makalabas sa mga ito. Parang may naaamoy akong tao sa paligid. Normal lang yan. Baka ang naaamoy mo ay yung mga lalaki sa kubong yon. Inilapit ko siya dito para mabantayan na mabuti. Baka kasi makatakas. Matapang pa naman yun at malakas. Sanay sa pakikipaglaban. Sige, pupuntahan ko na siya. Asikasuhin nyo na yung dalawa. Sige. Teka,
Nasaan ang mga bantay? Kinabahan ng magkaibigan ng tanungin yon ni Vanny. Nagulat din sila na wala na mga pinatay nilang mga bantay sa may pintuan. Maya-maya ay may dumating na isang lalaki at ibinalitang nakatakas silang dalawa at pumatay ng mga kalahi nila. Hindi naman nagulat sina Vanny at Soledad sa balita na parabang inaasahan na nilang mangyayari yon. Sinabi naman ni Soledad na siya ang bahalang humuli sa mga nakawala. At kailangan ng asikasuhin ni Van yung lalaking nasa kubo. Nagkanya-kanya na sila ng alis para tunguhin ang kanilang pakay. Pagkaalis ng mga ito, saka nag-usap ang magkaibigan. Anong nangyari? Tama ba yung narinig natin? Kakampi nila ang dalawang babaeng yon? Di ba pre, girlfriend mo yun si Vanny? Hindi mo alam na... Hindi ko alam. Hindi ko siya pinag-isipan na masama. Ibig sabihin, planado talaga ito. Sinadya niya maging parte siya ng buhay mo at dalhin ka dito. Ibang klase siyang mag-isip ha. O ngayon, ano nang gagawin natin? Ililigtas natin yung ibang bihag at saka tayo aalis dito. Paano ang jowa mo? Papatayin ko siya. Hindi, wag. Mas kailangan natin makalis dito ng ligtas. Kapag pumatay pa tayo ng maraming aswang, baka lalong hindi na tayo makalis. Kaya lang, paano natin ililigtas ang lalaking bihag nila dun? Nandun na si Vanny. Ano kayang gagawin niya dun sa lalaki? Malamang, gagawin niyang pagkain yun. Tara na, iligtas na natin siya. Walang bantay ang kubong pinasukan ni Vanny dahil abala ang mga aswang sa paghahanap sa kanila. Nakapasok agad sila sa kubo at iginala ang kanilang paningin sa loob. May isang kwarto ang kubo at mula roon ay narinig nila si Vanny na kausap ang isang lalaki. Sino ka? Mukhang takot na takot ka. Sinaktan ka ba nila? Pero base sa itsura mo, mukhang hindi naman. Pogi ka pa rin. Makinis ang balat at kaakit-akit. Anong binabalak mo sa akin? Bakit yung ba ako kinidnap? Wala akong pan-ransom sa inyo. Hindi ko kailangan ng pera. Katawan mo lang ay sapat na. Bakit ano bang balak mo? Sino ka ba? Shh! Ayaw ko sa taong maingay at palatanong. Baka marindi ako, mapaaga ang buhay mo. Mag-relax ka lang dyan. Dahil sa kuryosidad ng magkaibigan, naganap muna sila ng butas na masisilipan para makapag-isip kung ano ang dapat nilang gawin. Nakita nila mula sa butas na nakagapos ng kamay at paa ng lalaki sa higaan. Takot na takot ito habang nakatingin kay Vanny. Naibaling naman ni Vincent ang kanyang paningin sa nobya. Kitang-kita niyang namula na ang mga mata nito. Pagkatapos ay unti-unting nagpalit ng anyo. Tumulis at humaba ang kanyang mga pangil at kuko. Humaba rin ang kanyang buhok at naging maalon-alon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vanny. Para siyang nahihirapan sa nangyayari sa kanyang katawan. Bahagya siyang yumuko at maya-maya ay nagkaroon na ng butas ang kanyang likod. Nanlalaki ang mata ni Vincent nang makita ang mga pagbabagong yon sa katawan ng babae. Napatras siya at muntika ng mapasigaw ng biglang tubuan ng pakpak sa likod si Vanny. Ipinagaspas pa nito ang pakpak na parabang ipinagmamalaki. Hinablot nito ang sariling damit at saka tumalon sa ibabaw ng higaan. Pumaibabaw siya sa lalaki at pinaghapang ang mga kamay sa katawan nito. Pinagpawisan ng malapot si Vincent habang pinapanood ang ginagawa ng kanyang nobya. Kitang-kita niya kung papaanong angkinin ng kanyang nobya ang lalaking yon. Lumalabas pa ang mahaba nitong dila na tila ba sinusuyod ang buong katawan ng lalaking kaniig. Maya-maya ay bigla siyang hinatak ni Adolfo at saka binulungan na kailangan na nilang umalis sa lugar dahil mukhang hindi kakainin ni Vanny ng lalaki. Pero muling bumalik sa pagsilip si Vincent. Nakita niya kung paanong itinusok ni Vanny ang dulo na mahaba niyang dila sa liig ng lalaki. At unti-unti nitong hinihigop ang dugo. Hindi na nagdalawang isip si Vincent na pasukin ang silid. Nagulat pa ang dalawang nasa loob nang makita siya. Walang ya! Bakit pumasok ka pa? Umalis na tayo dito! Pabayaan mo na sila, pre! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin niya ako! Oh, Vincent! Kanina ka pa ba dyan? Kaya pala nakakaamoy ako ng ibang tao bukod sa lalaking ito eh. Ano, naiinggit ka ba? Nagsiselos? Huwag ka mag-alala. Gagawin din natin ito mamaya. Sino sa tingin mo mauto mo? Aswang ka! Matagal na.
Nasurpresa ba kayo? Bakit mo to ginagawa? Hindi tong oras para sagutin kita. Mamaya na kita babalikan pagkatapos ko sa kanya. Huwag mo kong istorbohin. Lahat ng tanong mo ay sasagutin ko mamaya. Bilang huling magagawa ko para sa'yo. Halimaw ka! Ay nako, paulit-ulit. Nakikita naman sa itsura ko ngayon, di ba? Dahil sa galit ni Vincent, mabilis niyang sinuntok ang nobya sa muka. Pero hindi man lang ito nasaktan. Hindi rin natinag sa posisyon nito. Pero maya-maya ay tumayo na si Vanny at bumaba sa katre. Seryoso tong humarap sa kanya. Sige, uunahin na kita. Total, gusto mo yatang mauna eh. Huwag kang lumapit! Hindi mo makakuha ang kaibigan ko! Tumahimik ka nga. Hindi naman kita kailangan dito eh. Ayaw ko magpapunla sa'yo, no? Hindi naman maganda lahi mo. Kaya, matulog ka na lang muna. Isang suntok lang ni Vanny kay Adolfo ay bumagsak na ang binata sa sahig at nawalan ng malay. Lalapitan sana ni Vincent ang kaibigan pero mabilis siyang hinablot ni Vanny at isinandal sa dingding. Naramdaman niya ang paglapat ng mahaba nitong dila sa kanyang leeg. Dahil sa takot ay mabilis niyang itinulak si Vanny. Pero inatake siya nito dahilan para labanan niya ang babae. Sinuntok niya ito sa sikmura. Napaluhod si Vanny at umatungal sa galit. Mabilis nitong kinalmot si Vincent at nasugatan sa dibdib. Lalo namang nagalit ang binata kaya maras niyang hinatak si Vanny at inihagis sa labas ng silid. Pagkatapos isinarado niya ang pinto. Binalingan niya ang lalaking nakaiga sa katre at kinalaga ng pagkakatali nito. Ginising niya din si Adolfo sa pamamagitan ng malakas na sampal. Nagulat pa ang kaibigan sa kanyang ginawa pero hindi na ito nakaangal matapos maisip ang kanilang kalagayan. Pinakinggan nila ang labas ng silid at nang malamang tahimik na doon ay binuksan na ni Vincent ang pinto. Tumambad sa kanila si Vanny na nakatayo na parang inaantay lang silang lumabas. Nakahalukip-kip pa ito at ginitian sila ng nakakaloko. Pabayaan mo na kami, Vanny. Para wala nang sakitan na mangyari. Pagkatapos ko kayong dalhin dito, patatakasin ko lang kayo. Hindi ako nakikipagkasundo kahit na kanino. Hindi na kayo makakaalis pa dito. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Makapagkain lang kayo. Pagkatapos kong sip-sipin ang dugo ninyo, pagpipiesta naman ng mga kasama ko ang katawan ninyo. Walang niya ka pa lang talaga eh. Ganun talaga ang gagawin ng kahit na sinong nilalang na nagugutom. Huwag na kayo magmalinis. Gumagawa rin naman kayo ng masama para may pansilid sa gutom niyong tiyan eh. Pare-pareho lang tayo. Kung ganon, wala na pala ako magagawa kung hindi ang labanan ka talaga. Wag na. Hindi mo rin naman kaya, Vincent. Mapapagod ka lang. Mag-relax ka na lang at ibigay mo sa akin ang katawan mo. Sira ulo! Mabilis na sinugod ni Vincent ang babae. Nagpambuno sila habang ang dalawang kasama naman nila ay lumiligid para makatakas. Pero pagdating nila sa pintuan, humarang naman ang mga aswang na bagong dating. Nakipagsuntukan na rin siya sa mga aswang. Habang ang lalaking iniligtas nila ay hinarap naman ng iba pang halimaw. Mahusay itong makipaglaban dahil kita sa katawan nito na sanay sa bakbakan. Maskulado rin ito na halatang palaging nasa gym. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na balian ng gulugod ng mga aswang hanggang sa isa-isa nang bumagsak ang mga ito sa lupa. Tara na! Umalis na tayo dito! Sandali! Si Vincent pa! Hindi pa rin niya tapos ang isang yon? Mahirapan siya kahit papano. May pinagsamaan din naman kasi sila eh. Walang ya. Kung iisipin pa niya yon, ikakamatay niya yon. Okay, tulungan na natin! Nagkasundo na ang dalawa na tulungan si Vincent sa pakikipaglaban kay Vanny. Lalo naman napangiti ang babae na parang natuwa pa sa ginagawa ng mga ito. Pinahaba niya ang kanyang dila at hinagupit niya ang mga lalaki. Panay naman iwas ng magkaibigan hanggang sa mahawakan ni Conrad ang dila ni Vanny. Ipinulupot niya yon sa kanyang kamao matapos sigitin. Sa kanya biglang hinatak ang dila dahilan para mapasigaw si Vanny at makawala sa balanse. Napalood ang aswang sa sahig at sinamantala ito ni Conrad para lapitan. Ipinulupot niya ang dila ng babae sa sarili nitong leeg. Pagkatapos ay binalian pa niya ng buto ang pakpak nito. Hinatak naman ni Conrad ang dalawa palabas ng kubong yon.
tumakbo sila sa kakahuyan ng hindi lumilingon. Nang medyo nakakalayo na sila, ay saka huminto si Vincent. Sandali! Bakit tayo dito tumakbo? Dapat dun sa sasakyan. Maliligaw lang tayo dito sa gubat eh. Mas ligtas tayo dito. Kahit papaano hindi niya tayo mahahanap sa mga damo. Oo nga, may point siya. Sandali nga pre. Bakit brief lang ang suot mo? Di ba nga hinubaran ako ng walang niyang aswang na yon? Oh, ingat ka pre ha. Jowa niya yun. Ha? Girlfriend mo yung halimaw na yon? Oo, sa kasamaang palad. O sige na, maghanap nga muna tayo na matataguan. Kailangan natin mag-isip ng gagawin. Wala man lang tayong panlaban sa kanila eh. Paano tayo mananalo nito sa labanan? Lalaban pa ba tayo? Wag na, tumakas na lang tayo. Takas, tago, tago, takas, ganun. Yung iba pang mga bihag, kailangan natin silang balikan. Buhay pa kaya sila? Naku po, eto na naman tayo sa pag-iisip na babalik na naman dun eh. Ayaw niyo ba talaga makaligtas na? Hindi ko kayang umalis kapag alam kong may maiiwan akong mapapahamak. Pero di ba ang usapan natin, ire-report na lang sila sa mga pulis. Sa tingin mo ba pagdating nila dito, may maabutan pa sila? Mga halimaw yun, pre. Kung gusto mo, mauna ka nang umalis. Ayaw ko rin namang mapahamak ka dito eh. Hindi na kita idadamay sa desisyon ko. Ayan ka na naman eh. Diyan mo ko tinitiri. Tapos, nasa akin ang konsensya. Hindi naman sa ganun. O tama na. Mag-isip muna tayo ng plano paano sila mababalikan. Kapag nailigtas na natin sila, saka tayo aalis ng sama-sama. Ayaw ko rin umalis na may dalang konsensya. Saka isa pa, tama siya. Baka mamaya kapag binalikan na lang sila di na natin sila maabutang buhay. Wala na ring nagawa si Adolfo dahil nagkasundo na ang dalawa sa kanilang desisyon. Naghanap muna sila ng matataguan saka nag-isip kung paano babalikan ng mga bihag. Habang nag-iisip, ay kinilala na rin nila ang bawat isa. Nalaman nilang kinuha din si Conrad ng grupo ng kalalakihan habang pauwi naggaling sa gym. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan, ay nakita niyang naroon na si Vanny na parang hinihintay talaga siya. Malapad ang ngiti nito at sinubukan siyang akitin. Pero nang tumanggi siya, ay kaagad siyang tinakpan sa bibig at ilong ng panyong may gamot na pampatulog. Ilang araw na rin siyang nakakulong sa silid na yon at hindi niya magawang makatakas. Dahil sa tuwing may pagkakataon ay muli siyang pinatutulog ng isang lalaki. Habang nag-uusap ay nakarinig sila ng pagaspas ng malaking pakpak mula sa ere. Napatingala siya at nakitang may isang taong ibon na lumilipad at parabang sinusuyod ng tingin ang paligid. Kagad silang umatras para maitago ang kanilang sarili sa matataas na damo. Tahimik nilang pinigbasdan ang gagawin nito. Maya-maya ay nakita nilang may ilan pang mga kagaya niya ang lumilipad sa paligid. Paikot-ikot sila na parabang may hinahanap. Maya-maya, inilabas ng isa ang mahaba niyang dila at galit na pinaghahampas sa mga dahon sa puno at pati na rin ang mga damo. Napapayuko na lang ang magkakaibigan dahil sa pag-aalala na baka tamaan sila ng dila nito. Ilang minutong naglibot ang mga aswang at nang wala silang mahanap ay umalis na ang mga ito. Bumalik naman sa usapan ng magkakaibigan. Nakita niyo yun? Ano kaya mga klase ng aswang sila? Ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Nakakatakot sila. Paano natin sila lalabanan? Mahilig ako magbasa ng horror stories dahil sa impluwensya ng lolo ko noon. Tapos, palagi niya kaming kinukwentuhan ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga aswang. Ayon sa kanya, maraming uri ng aswang. Merong may pakpak, merong wala. Hindi lahat ng may pakpak ay manananggal. Pero sa dami ng mga ganyang uri, hindi ko alam kung ano nga ba yan. Pero dahil hinigop ng babaeng yon ang dugo ko gamit ang dila niya, malamang mga aswang na mandurugo sila. Kahit ano pang klaseng aswang sila, ang importante alam natin kung anong kahinaan nila. Hindi ko alam eh. Anip na yan. Yung kwento ng lola mo sa'yo talagang hanggang panakot lang eh. Siguro napakapasaway nyo nung bata pa kayo. Oo nga. Pansin ko, masyadong mahalaga sa kanila ang dila nila. Kaya yun ang puntirehin natin. Pero bukod sa kanila, meron ding iba na walang pakpak. Pero masisiba sila sa sariwang karne. Oo nga, kagaya nung nakalaban natin sa slaughterhouse nila. Pero ang problema natin, wala man lang tayong armas eh. Sumugod tayo dito ng walang kalaban-laban. Tapos, ang layo pa ng pinagtaguan ko sa motor. Umanap na lang tayo dito ng kahit na ano. Malapit na rin namang mag-umaga eh.
Mahihina ang aswang kapag may araw. Mga tulog lang yan sila at nasaan yung tao. Maglibot tayo dito sa gubat. Tsak na may makukuha tayong panlaban sa kanila. Kagaya ng ano? Mahirap maghanap kung hindi natin alam ang hinahanap natin. Takot ang mga aswang sa mga halamang may tinik. Lalo na kapag mahaba ang tinik na yon. Kasi nahihirapan silang paggalingin ng sugat. Hindi napapasok ng laway nila. Tapos, dapat ang puntiryahin natin ay ang kanilang likod. Nahirapan kasi silang gamutin ng bahaging yon. Hindi na sila nakikipaglaban kapag may sugat sila sa likod. Magtatago na lang at maghahanap ng lunas. Okay, may plano na tayo. Maghanap na tayo ng mga halaman o punong may tinik. Parang ako yung natakot sa tinik eh. Bakit? Aswang ka ba? Maskit kaya yun? Di mo naman sasaktan ng sarili mo eh. Kung ayaw mo, di huwag kang manguha. Ibigay mo na lang kaagad ang sarili mo sa kanila. Mabuti pa, gawin na lang natin siyang pala. Oo, tama. Buti naisip mo yan, pre. Uy, Vincent! Sa pagkakaalam ko, tayo magkaibigan dito eh. Parang itinatakwil mo na kaagad ako ah. Sino ka nga uli? Ay nako, kayong dalawa talaga oh. Nang lumiwanag na, ay nagsimula na silang maghanap ng mga halamang matitinik. Ilang oras na silang naghahanap at nakaramdam na rin ng gutom at uhaw pero wala pa silang nakikita. Hanggang sa napadpad sila sa isang maliit na ilog. Uminom sila at pagkatapos ay sandaling na mahinga. Kahit nagpapahinga ay sinusuyod pa rin ni Vincent ng tingin ang paligid. Hanggang sa nakakita siya ng baging na may tinik. May nakita na ako. Pwede na siguro yung baging na yon. Di ba ang malaga may tinik? Nasaan? Ayun oh. Tara, kumuha na tayo. Pwede natin gamitin na latigo. Oo, nakita ko na. Pwede nga yan. Paano natin kukunin? Ang daming ang tinik niyan. Di nga maawakan eh. Gawa na lang natin ang paraan. Para makakuha sila ng baging na may tinik, pinutol nila ito gamit ang malaking bato. Ipinatong nila sa isang malaking bato ang katawan ng baging saka binagsakan ng isa pang bato. Kumuha lang sila ng tamang haba para sa latigo. Binalot nila ng makakapal na dahon ng dulo para may mahawakan sila. Matapos tanggalan ng tinik ang parting yon, pagkatapos nilang kumuha ng baging, nakita naman ni Adolfo ang anahaw. Kumuha rin siya ng ilang dahon dahil may tinik ang tangkay nito. Nakakita rin siya ng bayabas na may bunga. Kumain sila para malamnan ang kanilang tiyan. Binali rin nila ang isang sanga para meron silang pamalo. Pagkatapos noon, ay bumalik na uli sa kubo ng mga aswang. Nagtago sila sa malapit at nagmatsyag. Kagaya ng sinabi ni Conrad, tahimik na ang mga aswang. Wala nang naglalakad sa labas kaya naisip nilang baka tulog na ang mga ito. Dahan-dahan silang lumapit at tinanap ang kubo kung saan itinatago ang mga bihag. Bawat kubo ay sinisilip nila ang loob mula sa butas. Hanggang sa makita nila ang ilang mga batang aswang na naglalaro sa loob at lahat ay masasaya. Sandali nga, natatandaan kong iba sa batang yun sakay sa jeep. Kasama sa mga kinidnap. Pero bakit parang hindi sila kinidnap? Patingin nga. Wala namang batang normal dito, pre. Lahat sila may pangil eh. Ha? Patingin nga uli. Bakit ganun? Dahil ang lahat ng nakita nyo ng gabing yon ay hindi naman talaga kidnapping. Anong sinabi mo? Kanina ka pa dyan, tanda. Hindi pa nga kasi ako matanda. Sadyang ganito lang itsura ko dahil sa pagiging aswang na bingil ko. Ibig mong sabihin, lahat ng yun ay palabas lang para mahuli kami at madala dito? Hindi rin. Nagkataon lang ang lahat. Namasyal lang talaga sila ng gabing yon. Ipinakita sa mga bata ang itsura ng tirahan ng mga tao para maging pamilyar sila. Dahil pagdating ng araw, sila naman ang pupunta doon para maghanap ng pagkain. Talagang pagkain lang ang tingin nyo sa mga tao? Oo naman. Kagaya nyo mga tao. Pagkain lang din ang tingin nyo sa mga hayop, di ba? Hindi tayo magkakatulad. Vegetarian ako. O sige, iba ka na sa amin, pero magiging pagkain ka pa rin namin. Ang galing mo rin magpanggap na kinikidnap ah. Nahulog kami sa bitag nyo ah. Hindi nga ganon. Napakatigas ng ulo ninyo. Kaya ako nagwala noon kasi ayaw ko pang umuwi. May tinatarget kasi akong pagkain. Ang mga nakita naman ninyong tulog sa loob ng jeep,
ay mga napagod sa pamamasyal. Kabilang na si Vanny. Napansin namin na nakasunod kayo sa amin kaya pinasunod na lang namin kayo. Hindi pa sana ninyo oras na sunduin pero nagpatiuna kayo eh. Kaya hinayaan na lang namin kayo. Bakit nagpalit pa kayo ng sasakyan pagdating sa warehouse? Saka kung alam na pala ninyong sumusunod kami, bakit hindi nyo na kami hinuli kaagad? Oo nga, nagsayang pa kami ng gasolina. Masaya kasing makipaglaro paminsan-minsan. Akala ko'y tumakas na kayo. Binalikan niyo pa pala ang mga inakala ninyong dinukot namin. Nakakatuwa naman ang mga malasakit ninyo. Pero dahil nandito na kayo, huwag na kayong tumakas. Sumama na lang kayo sa akin para hindi na kayo masaktan. Hindi! Magkamatayan na lang tayo dito! Talaga? Matapang ka na sa mga armas niyong baging na may tinik? Pinapatawad niyo ako. Sige na, mga kasama, igapos na mga ito. Pagkatapos ay dalhin sa kwarto. Nagpapagaling lang si Vanny sa mga pinsala niya sa katawan. Kapag naging maayos na siya, humanda kayo sa kanya. Ginalit niyo siya ng husto. Ganun ba? Sige, magtutos kaming dalawa. Uy, di ba pwedeng tumakas na lang tayo? Wala naman tayong ililigtas na dito eh. Tama, umalis na tayo dito. Pero kahit umalis tayo dito, ahabulin pa rin nila tayo para patayin. Tama. Kaya mas mainam na dito na lang kayo mamatay. Matapos senyasan ni Soledad ang mga kasama na hulihin sila, ay agad na umatake ang mga ito. Mabilis namang hinawakan ng magkakaibigan ang ginawa nilang latigo at sinalubong agad ng hagupit ang mga aswang. Dahil sa mga tinik ng baging, umatras ang mga aswang na parabang natakot sila. Mabilis namang umalis ang magkakaibigan sa lugar at tinungo nila ang motor na itinago ni Adolfo. Nagpasya silang doon na lang sumakay dahil mas mabilis itong patakbuhin kaysa sa mini truck at bukod pa doon, walang may alam sa kanila na imaneho ito. Habang tumatakas sa magkakaibigan, ay nakasunod naman ang ilang mga aswang. Kahit nasaan yung tao, mga mabibilis pa rin silang kumilos at tumakbo. Napansin nilang nakasabay na sa kanila ang mga aswang, kaya hinawakan na nina Conrad at Adolfo ang kanilang latigo. Magkabilang direksyon ng kanilang inabangan habang si Vincent naman ay nakatuon lang sa pagmamaneho. Bawat sumusugod na aswang ay hinahagupit agad nila ng baging bago pa makalapit. Pero dahil nainis sa kanila ang mga ito, pinagbababato na sila para patumbahin ang motor. Pinilit na lang nilang iwasan ang mga batong inihahagis ng mga aswang pero nakakaapekto pa rin sa pagtakbo ng motor. Inihinto ni Vincent ang motor at sinabing harapin muna nila ang mga aswang dahil hindi sila titigilan ng mga ito. Tiyak na madidisgrasya lang sila. Sumang-ayon naman ang dalawa kaya bumaba sila at tumayo sa daan. Sumenyas naman si Conrad ng paghamon sa mga aswang para sumugod ang mga ito. Ilang sandali pa ay isa-isa nang naglapitan ng mga aswang. Hindi sila nagpalit ng anyo bilang aswang pero kaya nilang pahabain ang mga kuko at pangil. Salitan sa pag-atake ang mga ito. Patalon-talon sa paglapit at bigla na lang nangangalmot. Nanggigigil naman sa galit si Adolfo nang masugatan siya sa braso. Umabante siya para sumugod sa mga aswang at walang hinto sa paghampas ng kanyang latigo. Nang makasukol siya ng isa, ay hindi na niya ito tinantanan sa paggagupit hanggang sa magkasugat-sugat ang katawan ng lalaki. Umatungan ito sa magkahalong galit at sakit na nararamdaman. Lalong pumula ang mga mata ng lalaking aswang at nang makakuha ng pagkakataon ay sinakmal nito ang hita ni Adolfo. Lalong nagalit ang binata at sinakal niya ng baging na may tinikang aswang at sa kanya hinigit hanggang sa bumitaw sa pagkagat ang halimaw. Dahil sa galit ni Adolfo ay lalo pa niyang hinigit ang baging sa leeg ng aswang hanggang sa bumao ng husto ang mga tinik. Sumuka ng dugo ang lalaki bago ito nawala ng buhay. Pero dahil sa ginawa ni Adolfo, lalong nagalit ang mga kasamahan ng aswang. Sabay-sabay silang umalulong at nanlilisik ang mga mata. Nakahanda na silang sumugod ng sabay-sabay kaya hinatak na ni Vincent ang kaibigan. Wala na silang mapuntahan kaya nagpasya silang tumakbo sa gubat. Iniwan nila ang motor dahil hindi nila ito madadala. Naganap sila ng matataguan pero hindi nila maiwan ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Maya-maya ay bigla nilang napansin na wala nang nakasunod. Tumahimik na rin ang paligid.
Pero ang kaba sa kanilang dibdib ay lalong lumalakas. Oh, nasa na sila? Mukhang iniwan na nila tayo ah. Natakot ba sa ginawa ko? Umatras na sila? Sira ulo, ginalit mo nga sila eh. Talasan yung pakiramdam nyo. Hindi sila basta-basta sumusuko. Galit na sila. Nandyan lang yan sa paligid. Malis na tayo dito. Bakit kasi dito na lang tayo palagi tumatakbo sa gubat eh? Di ba pwedeng dun sa daan para makatakas na tayo? Sira ka ba? Mas madali nila tayong masusukol dun. Eh ganun din naman dito eh. May laban tayo dito kahit papano. Pero hindi natin sila mauubos. Hindi natin sila mapapatay lahat. Mabuti pa bumalik na tayo sa motor. Umalis na tayo sa pesteng lugar na ito. Tara na, bumalik na nga lang tayo kaysa maligaw tayo dito sa gubat. Sama-sama silang bumalik sa motor, pero wala na ito sa pinag-iwanan nila. Napakamot na lang ng ulo si Vincent habang si Adolfo ay nagngingit-ngit na naman sa galit. Habang nag-iisip sila ng susunod na gagawin, bigla na lang may sumulpot na mandurgo. Hinablot nito si Adolfo at tinangay pabalik sa kanilang lugar. Maya-maya ay may dumating pang dalawang mandurgo at sunod nilang tinangay sina Vincent at Conrad. Nagpaubaya na lang ang tatlo hanggang sa ibaba sila sa lugar ng mga aswang. Nakapalibot ang mga aswang sa lugar na parabang hinihintay ang kanilang pagdating. Nasa gitna sila ng mga ito at sinuyod nila ng tingin ng mga aswang. Nanlilisik sa galit ang mga mata nila. Maya-maya ay dumating si Soledad. Mabuti na nakabalik na kayo. Akala ba ninyo ay makakatakas na kayo? Sige, itali nyo sila. Ano ba kailangan nyo sa amin? Bakit ba hindi na lang ninyo kami pakawalan? Tumahimik ka na. Masyado nang matagal ang pag-aabala nyo sa amin. Dapat na kayong sentensyahan. Papatayin niyo na kami? Ganun na nga. Pagkatapos yung igapos, ikulong ninyo sa kubong yon. Bantayan niyong mabuti ang buong paligid. Mamayang gabi, sama-sama natin silang gagawing pagkain. Kinilibutan ng tatlo nang marinig ang masasayang atungal ng mga aswang. Dali-dali silang itinali ng mga lalaki at marahas na dinala sa loob ng isang kubo. Inihagi silang parang mga pusa pagkatapos ay isinarado ang pinto. Sinuyod ni Vincent ng tingin ang loob ng kubo. Walang kahit na anong naroon. Kahit kwarto ay wala. Masyadong malinis ang kubo. Linano na talaga nilang mabuti. Katapusan na talaga natin. Di na talaga tayo makakatakas. Inuwa rin nila ang mga latigo natin. Wala na talaga tayong pag-asa. May kamao pa naman tayong panlaban sa kanila. Anong saysay niyan kung nakagapos naman tayo? Mag-isip na lang ulit tayo ng paraan para makatakas. O kaya paraan para labanan sila mamayang gabi. Wag na tayong mag-isip. Mamamatay na rin naman tayo eh. Tanggapin na lang natin. Kung nakinig ka lang kasi sa akin na hindi na lang natin sila sundan, wala sana tayo dito. Sige, sisihin mo na lang ako. Kasalanan ko naman talaga Pero ilang beses naman kitang sinabihan na umalis ka na, di ba? Tama na, sisihan. Walang mangyayari dyan. Eh nako, bakit pa ba nila pakaabutin mamayang gabi kung lalapain din nila tayo? Sandali nga. Oo, anong gagawin mo? Mamadalin ko na sila kaysa mamatay ako sa nervyos. Ay! Ay mga aswang dyan! Pumasok kayo dito at lapain nyo na kami! Bakit di ba pinatatagal? Bakit hindi pa ngayon? Bakit mamaya pang gabi? Mga duwag pala kayo Pumasok kayo dito at magkasubukan tayo! Mga siraulo! Mga alibaw! Mga aswang na walang kwenta! Magsasayang ka lang ng laway Hindi naman sila uto-uto. Mukhang sumusunod lang sila sa utos ng babaeng yon. Hindi ako nananakit ng babae pero kapag aswang, walang babae-babae sa akin. Humanda talaga siya. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaking aswang. Kinuha nito si Conrad. Nagwala ang binata pero sinuntok siya ng isang lalaki at kaagad na nawala ng malay. Sinubukan pang iligtas na magkaibigan si Conrad pero binugbog lang sila ng dalawang lalaking aswang. Pagkatapos ay iniwan na uli sila ng mga ito. Saan nila dadalhin si Conrad? Hindi ko alam. Baka papatayin na nila. Pwede ba? Hindi nakakatulong yung pag-iisip mo na masama. Kahit mag-isip pa tayo ng pag-asa sa sitwasyon na ito wala na talaga. Hindi na tayo makakaligtas, no? Siguradong mamamatay na tayo dito.
Basta ako, kapag naging multo na, papatayin ko silang lahat sa takot. Mumultuin ko silang lahat. Sira ulo. Swerte mo kung makakita sila ng multo. Basta, magpapakita ko sa kanila. Tapos sasapihan ko si Soledad at papatayin ko yung kasama niya. Mga sira ulo sila. Ilang oras pa ang nakalipas, may pumasok uli na 2 lalaki at kinuha naman si Adolfo. Nanlaban pa ang binata dahil sa takot, pero wala siyang nagawa sa malalakas na aswang. Kahit naglulupasay ay binuhat pa rin siya. Sinubukan pang labanan ni Vincent ang mga aswang pero wala siyang nagawa. Halos gibay na niya sa mga suntok at pagbangga ng sarili ang dingding at pinto pero walang pumapansin sa kanya mula sa labas. Kahit alam niyang maraming nakabantay doon. Sumasakit na rin ang ulo niya sa kakaisip kung ano na ang nangyayari sa mga kaibigan. Hanggang sa may bumisita sa kanya. Pinuntahan siya ni Vanny sa kubong pinagkulungan sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Anong ginawa mo sa mga kaibigan ko? Relax, sweetie. Sa ngayon, nandun sila sa pangangalaga ng mga kasama ko. Kailangan nilang sundin ang gusto ng mga yon kung gusto pa nilang mabuhay. Sa ngayon, mukhang ginagawa naman nila kasi buhay pa sila eh. Ano bang kailangan mo sa amin? Eksaktong tanong. Yan din ang dahilan kung bakit kita kakausapin. Nakasalalay sa iyo ang kaligtasan yung lahat. Handa ka bang makipagkasundo? Pakawalan mo mga kaibigan ko. Huwag mo na silang saktan. Ako na lang. Kung pagkain ang gusto nyo, ako na lang ang kainin nyo. Ako naman ang dahilan kung bakit napunta dito si Adolfo eh. Kaya pakawalan mo na siya, pakiusap. Sige, madali naman akong kausap eh. Linawin lang natin ang kasunduan. Hindi ko talaga inaasahan na malaman mo ang totoong pagkatao ko. Kasi sa simula pa lang, ang gusto ko ay magkaroon ng maraming anak. Para dumami ang lahi namin. Ngayong makikipagkasundo ko sa iyo. Gusto kong maging isa ka sa amin at magparami tayo ng lahi. Kapalit ng kaligtasan ng mga kaibigan mo. Kung hindi ka naman papayag, ako pa rin naman na masusunod. Makukulong ka dito sa kubong ito habang binibigyan ako ng mga anak. Tapos, ang mga kaibigan mo, gagawin na naming pagkain mamayang gabi. Wala kang kasing sama. Hindi naman. Ito na talaga ang uri ng pamumuhay namin eh. Normal na ito sa amin. Hindi nga lang sa inyo. Hindi pagkain ng mga tao. Siyempre, pananaw mo yan. Hindi ko naman binabali. Pakawalan mo ang mga kaibigan ko. Ibalik mo sila ng ligtas sa pamilya nila. At pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Napakabait mo namang kaibigan. Siguraduhin mo lang na may babalik mo sila, ah. Oo, isasama kita sa paghatid sa kanila. Bakit bigla ka nakipagkasundo sa akin ngayon? Ang hirap din kasing maghanap ng lalaki mapapangasawa eh. Nakailan na ako, pero lahat sila ay nagiging pagkain lang. Matitigas kasi ang ulo eh. Sana hindi ka tumulit sa kanila. Ikaw na sana ang huling lalaking tutupad sa gusto ko. Halimaw ka! Magiging halimaw ka rin. Magpahinga ka na lang dyan, ha? Mag-relax ka. Padadalang kita ng pagkain. Hanggang ngayon, masakit ang katawan ko dahil sa ginawa mo eh. Ibang klase ka. Pero nagustuhan ko ang pagbali mo sa pakpak ko. Dahil doon, makakaroon ako ng bago. Mas malapad, mas matibay, mas malakas, mas nakakatakot. O sige, balikan kita mamaya ha. Kukumustahin ko lang yung mga kaibigan mo. Gusto ko sila makausap. Sige, pag-iisipan ko. Maghintay ka lang dyan. Kinagabihan, ibinalik sina Conrad at Adolfo sa kubo kung saan naroon si Vincent. Pagod na pagod ang dalawa at nanlalambot ang katawan. Namumutla rin sila na parabang naubusan ng dugo. Halos hindi makapagsalita ang dalawang binata. Kasunod noon ay ang pagdadala ng 2 lalaking aswang ng mga pagkain para sa kanila. Mga nilagang karne at prutas ang dala ng mga ito, pero hindi nila magawang kainin. Nakatingin lang sila doon na parang wala ng pag-asa sa buhay. Hindi sila nag-iimikan na parang ayaw ng pag-usapan ng mga nangyari. Hanggang sa binasag na ni Vincent ang katahimikan. Pre, pasensya ka na. Dahil sa akin, nalagay ka sa sitwasyong ito. Akala ko talaga pinatay na kayo eh. Mabuti na lang at buhay pa rin kayo. May pagkakataon pa akong iligtas kayo.
Mas mabuti pa na pinatay na lang kami. Akala ko'y kakainin na ako, pre. Langya. Ibang kain pala yun. Bakit? Ano bang ginawa sa inyo? Simple lang naman. Pinagsawaan lang nila ang magandang katawan namin. Ayoko na ikwento. Hindi magandang karanasan yun. Huwag ka mag-alala. Makakauwi ka na. Ano? Makakauwi na tayo? Paano? Kayong dalawa lang. Bakit? Ano bang ginawa mo habang wala kami? Pinuntahan ako ni Vanny. Kaya pagkasundo siya sa akin. Ako lang ang kailangan niya. Gusto niyang manatili ako dito sa kanila. At kapalit nun, pauuwi na kayo. Ano? Pumayag ka? Oo. Wala nang ibang paraan. Kung hindi ko gagawin, pare-pareho tayong mamamatay. Siraulo ka talaga, ano? Sa tingin mo ba, tutupad siya sa usapan ninyo? Ama, puso ang babaeng yun eh. Siguradong kunwari patatakasin na kami pero kapag nakalayo na kami, saka kami papalapa sa mga kasama niya. Tapos ikaw, nagpauto ka naman. Sisiguraduhin ko na makakauwi kayong dalawa. Basta makinig kayo. Kapag nakauwi na kayo, wag na wag kayo magkukwento kahit kanino. Kapag nagtanong ang pamilya ko, sabi mo na lang pre, lumipat ako ng trabaho sa malayong probinsya para hindi na sila mag-alala. Sa tingin mo naman, gagawin ko yun. Kapag hindi mo ginawa, para mo na rin akong pinatay. Kahit magsumbong ka sa pulis, lalabas lang na nasisiraan ka ng bait. Wala kang ebidensya na hawak ako ng mga aswang. Anong sasabihin mo sa kanila? Sigurado akong pagkaalis nyo iiwanan nila ang lugar na ito. Lilipat lang sila na mapagtataguan. Hindi, may iba pang paraan. Makakalis tayo dito ng sama-sama. Hindi ka namin iiwan. Tama na. Wala nang ibang paraan. Ito na lang. Hindi na umimik si Vincent na lalong ikinagalit ng kaibigan. Dahil sa inis nito ay halos gusto niyang bugbugin pero hindi na nagbago ang pasya ni Vincent. Hanggang sa sumapit ang sumunod na gabi. Nagising sila nang may pumasok na ilang lalaki. Binigyan sila ng bagong damit at pinag-ayos ang sarili. Tinanong pa ni Adolfo kung ano ang balak nila pero hindi na sumagot ang mga aswang. Iniwanan na rin sila nito pagkabigay ng mga damit. Naghintay pa sila ng ilang sandali hanggang sa may pumasok uli na ilang kalalakihan. Sapalitan silang inilabas ng kubo. Pagkatapos ay nakita nilang naghihintay doon sina Vanny at Soledad. Anong nangyayari? Ngayon na ba kami kakatayin? Sana nga. Gusto rin namin makatikim ng masarap na karne. Kaya lang mukhang dahil sa kasunduan, iuuwi na kayo. Kasunduan? Ito ba yung sa pagitan nila ni Vincent? Oo, ganun na nga yata. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng maiwan siya dito. Kapal nyo, para gawin to sa amin. Nag-blackmail kayo ng tao. Para mapapayag nyo lang siya sa gusto nyo. Tama na pre. Ayos na ito. Wala namang mamamatay sa atin Maghihiwa-hiwalay lang tayo. Sama-sama tayong pumunta dito tapos hindi tayo sama-sama aalis. Huwag ka nang kumontra. Baka mamaya magbago pang isip nila Bigla na lang tayong lapain dito. Ate, naihanda niyo na ba yung sasakyan? Oo, tara na. Dalhin na sila sa sasakyan. Inis na nagpumiglas pa si Adolfo sa pagkakahawak ng isang aswang pero wala rin siyang nagawa. Dahil sa pilitan siyang isinakay sa mini truck, tahimik lang sila sa biyahe. Hindi rin makatakas dahil bantay sarado sila ng mga lalaking aswang. Pagdating nila sa slaughterhouse, inilipat sila sa Jeep Wrangler. Bago isakay sina Adolfo at Conrad, lumapit si Vanny sa kanila. Bigla nitong inilabas ang mahabang dila saka magkasunod na itinusok sa leeg ng dalawa. Maya-maya ay nawalan ng malay ang dalawang binata. Anong ginawa mo sa kanila? Pinatulog ka lang para madaling ibaba mamaya. Sumakay ka na. Umalis na tayo para makabalik kagad. Huwag ka mag-alala. Gigising din yan sila kapag wala ng bisa ang laway ng pampatulog. Masyado ka namang nag-aalala. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo sila babalikan. Hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Wala ka namang magagawa kahit ano pa ang galit mo. Pinagbibigyan ka lang namin ngayon para sumunod ka sa lahat ng gusto namin. Kapag ikaw ang hindi sumunod sa kasunduan, doon pa lang may mangyayari sa kanila, pati sa mga pamilya ninyo. Mauubos talaga ang lahi nyo dito sa mundo. Tama na yan.
Sumakay na kayo para makaalis na tayo. Tahimik lang si Vincent sa buong biyahe hanggang sa marating ang kanilang lugar. Pagkarating nila sa madilim na eskinita kung saan nakita nila ang jeep na nakaparada, mabilis na ibinaba ng mga aswang ang dalawang binata. Iniupo nila ang mga ito at isinandal sa pader bago iwanan. Habang paalis sila, nilingon pa ni Vincent ang mga kaibigan. Nakahinga siya ng maluwag dahil nailigtas niya ang mga ito. Pero napabuntong hinga naman siya dahil hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya pagkabalik sa lugar ng mga aswang. Kinabukasan, nagulat siya nang magising dahil nakitang bukas ang pinto ng kubong pinagkulungan sa kanya. Nagdadalawang isip pa siya kung lalabas o hindi. Pero sumilip siya sa labas at nakitang wala na ring mga bantay. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nakita niyang tila bumalik na sa normal ang buhay ng mga aswang. Kumikilos na ang mga ito sa kung ano ang buhay nila araw-araw. Hindi na rin siya pinapansin na parabang tagaroon na siya sa kanilang lugar. Naninibago siya sa kanyang nakikita. Naglakad-lakad siya para hanapin si Soledad o di kaya ay si Vanny. Nang hindi niya makita ang mga ito, ay saka pa lang siya nagtanong sa isang babaeng aswang na naglalakad. Itinuro sa kanya ang isang kubo kung saan daw naroon ang dalawang hinahanap. Kagad niyang nilapitan yon. Pagkatapat sa pinto, ay nagdalawang isip pa siya kung kakatok. Pero ginawa na lang din niya pagkatapos ay tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Narinig niya ang usapan ng dalawang babae. Mukhang seryoso sila kaya mas lumapit pa siya. Hanggang sa tumapat na siya sa isang kwarto kung saan naroon ang mga ito. Dinig na dinig niya ang malakas na daing ni Vanny habang panay naman ang sayaw ni Soledad sa kanya. Kumatok uli siya sa pinto at tumahimik ang dalawa sa loob. Pasok! Pasensya na. Naistorbo ko yata kayo. Hindi naman, ayos lang. May kailangan ka ba? Anong ginagawa niyo? Bakit wala ka sa plot? Magdamit ka nga. Ayaw mo bang makakita ng ganitong katawan? Maiwan ko muna kayong dalawa. Sandali po pala, Ate Soledad. Magkapatid po pala kayo ni Vanny? Oo, Bakit hindi kayo magkamuka? magkaiba kasi kami ng ama. Kaya magkaiba rin ang lahi namin. Kaya pala. May problema ba doon? Naku, wala po. Natanong ka lang naman. Masyado kayong high blood. Sige, mag-usap na kayo. Ano pala ang kailangan mo? Anong ginagawa niyo kanina? Pinapaayos ko ang pakpak kong binali mo. Pasensya na. Kasalanan mo rin naman kasi. Kailangan mo. Juan, itatanong ko lang, bakit hindi nakasarado ang kubo na pinagkulungan mo sa akin? Hindi ka na kasi bihag. Di ba taga rito ka na? Bakit ka pa ikukulong? Di mo man lang ba naisip na baka tumakas ako? Wala akong pakialam kung tumakas ka. May babalikan naman kaming pamilya mo. Isa ka lang na mawawala. Marami ang kapalit mo. Bakit ako mag-aalala? Ha? Sa bagay. Siya nga pala. Sinabihan mo ba ang mga kaibigan mo na huwag silang gagawa ng gulo? Kapag may masamang balak sila, pagsisisihan nila yon. Oo, sinabihan ko na sila. Pabuti naman. Maganda ka na pala. Bakit? May lakad ba tayo? Iiwan na natin ang lugar na ito. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Bukas, susunugin na ito at aalis na tayo. Ano? Bakit pa tayo aalis? Para wala nang balikan ng mga kaibigan mo. Baka magdala pa sila ng hakot. Talagang mapapabilis ang buhay nila. Isa pa, wala namang problema kung iwanan ng lugar na ito, hindi ba? Ayaw mo bang umalis dito? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mahirap din namang magpalipat-lipat ng lugar, di ba? Saka, mas malapit to sa amin eh. Pwede naman siguro akong makapamasyal doon paminsan-minsan. Pwede. Pagkatapos kitang gawing aswang, para wala na akong problema, kahit tumakas ka, tsak babalik ka pa rin. Bakit naman ako kailangan pa maging aswang? Kapag hindi ko gagawin, lalapain ka ng mga kasama ko. Nagtitimpi lang sila ngayon dahil napapasunod ko pa. Pero sobrang naglalaway na sila sa'yo. Anong gusto mo?
Ipalapa na lang kita sa kanila? Pwede rin naman siguro. Pagkatapos ko makuha ang kailangan ko sa'yo, ibibigay na kita sa kanila bilang pagkain. Ang sama mo naman. Wala na bang ibang paraan? Kamatayan. Magpakamatay ka na. Mas mabuti pa nga siguro. Kaysa maging aswang ako. Oo, tama. Kahit saan ka lumugar, pagkain ka pa rin. Oo, alam ko. Ako talaga lugi dito eh. Ay, nako. Teka, sandali. Paano pala ako gagawing aswang? Gusto mo na? Hindi pa naman. Gusto ko lang malaman para maihanda ko ang sarili ko. Mas maganda kung hindi mo alam. Makakaroon din ba ako ng pakpak kagaya niyang sayo? Kung gusto mo, kung ayaw mo naman, yung lahi na lang ni Ate Soledad. Mamili ka. Ha? Tatanda rin ako ng ganon? Wag na lang yun. Yang may pakpak na lang siguro. Mas okay ang may pakpak kasi malayo ang mararating. Okay. Kinabukasan, maagang maaga ay naalarma ang mga aswang dahil sa malakas na usok na pumainlan lang sa ere. Naglabasan sila sa kanilang kubo at tiningnan kung ano ang nangyayari. Pero bigla na lang silang napaluhod sa lupa at nahirapan sa paghinga. Nagtatakang lumabas ng silid ang magkapatid na Soledad at Fanny. May takip na tela ang kanilang ilong at bibig. Pagkalabas naman ni Vincent ay amoy na amoy agad niya ang mabahong goma na nasusunog. Patayin niyo mga siga na yon! Patayin ang usok! Sino ang gumawa niyan? Aalamin ko. Sabihin mong iba na lumayo dito para hindi makalanghap ng usok. Sige, mag-iingat ka. Bakit po sila nahihirapang huminga, Ate Soledad? Ganun talaga. Masama sa amin ang usok ng gomang sinusunog. Ganun pala. Inilibot pa ni Vincent ang kanyang paningin. Imbis na matuwa siya sa nangyayari sa mga aswang, ay nakaramdam siya ng awa sa mga ito. Nagtataka siya dahil hindi niya alam kung sino ang may gawa nun. Maya-maya, habang nagsisilikas sa mga aswang, bigla na lang umulan ng asin. Lalong ubatungal ang mga aswang. Hindi sila makaiwas dahil kahit saan sila magpunta ay binobomba sila ng asin. Dahil sa galit ng mga ito, nagpalit na sila ng anyo at hinanap kung sino ang may pakana ng lahat. Ang iba ay nagliparan at sinuyod ng paligid. Maya-maya ay natigilan sila nang may magsalita gamit ang megaphone. Hoy, mga aswang! Nagkamali kayo ng pinakwalan nyo kami! Akala nyo siguro doon na matatapos ang lahat? Hindi ba tayo tapos? Ngayon pala nagsisimula ang lahat! Sira ulo. Bumalik talaga siya. Nagtatapang-tapangan pa. Akala niya yata hindi siya lalapain ng mga aswang na ito eh. Nang marinig ni Vincent ang boses ng kaibigan, mabilis siyang tumakbo para hanapin ito. Pero hinarang siya ng ilang kalalakihan. Nakita niya ang galit sa mukha ng mga ito. Ramdam niyang gusto na siyang patayin at hindi na sila susunod kay Vanny. Dahil doon ay nakipaglaban na siya. Nakipagsuntukan na siya sa mga aswang. Puro kalmot na ang kanyang katawan dahil sa mga atake nila. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pakikipaglaban hanggang sa mahablot siya ng isang lalaki at mabilis siyang sinakmal sa balikat. Sumigaw siya ng malakas at pilit na itinutulak ito. Pero halos matangay ang kanyang laman dahil sa malalim na pagkakabaon ng pangin. Maya-maya ay bumitaw ang aswang at umatungal dahil may lumatigo sa kanyang likod. Nang tingnan ni Vincent kung sino ang gumawa, nagulat siya dahil naroon din si Conrad. May dala itong dalawang buntot pagi. Inihagis nito ang isa sa kanya inaya na tumakas. Tumango siya at sumunod kagad sa lalaki. Pero may humarang uli sa kanila. Mga babae at lalaking aswang. Merong may mga pakpak at merong wala. Pinaghahagupit nila ang mga ito ng buntot pagi. Kasabay nun ay ang patuloy na pag-ulan ng asin kaya nagbagsakan sa lupa ang mga lumilipad na aswang. Tumakbo uli ang dalawa papunta sa kakahuyan. Pinuntahan nila si Adolfo na abala sa pagsasaboy ng asin gamit ang improvised na kagamitan. Walang iya kayo. Sabi ko nang wag na kayong gumawa ng gulo eh. Hindi ba? Bakit hindi kayo nakinig? Hindi kaya ng konsensya namin na pagsamantalahan ka ng paulit-ulit ng mga aswang na yan eh. Tama na mga daldal. Umalis na tayo dito.
Paano tayo aalis? May dala kaming sasakyan. Mas mabangis ito. Isinakay na rin namin doon yung motor mo. Nakita kasi namin sa damuhan eh. Tara na, umalis na tayo dito. Isukbit nyo yung mga galon na yan ha. Ano naman ang laman yan? Kalamansi at bawang. Langya, lalapnosin ko talaga ang mga aswang na yan kagaya ng paglapnos ng kamay ko habang nagpipiga ng kalamansi at nagdidikdik ng bawang. Pagkabuot nila sa mga galon, ay kaagad silang umalis sa lugar. Napapatingin pa sila sa mga aswang na parang mga bubuyog na nagliliparan sa ere. Panay ang spray nila sa mga ito, kaya hindi sila gaanong malapitan. Pero nang maubos na ang likido, nagsimula na silang kabahan. Naging agresibo na ang mga aswang. Binilisan na nila ang pagtakbo at naghanap ng matataguan. Sumuot sila sa makakapal at matataas na damo. Walang ya, hindi pa tayo nakakalayo. Ubus na ang pang-spray ninyo. Ayaw pa rin nilang tumigil sa pag-aabol ha. May dala pa naman kaming armas. Mano-mano na ito. Ang alin? Itong latigo? Oo, saka itong itak. Gawin natin 8 hati ang katawan ng mga aswang na yan. Ano, handa na kayo? Tumapang kaya hata bigla ah. Oo naman oh. Gustong-gusto kong gumanti kasi. Buti na lang, naabutan ka pa naming buhay. Chuck, galit na galit si Vanny ngayon. Huwag mo na nga siyang isipin. Aswang pa rin ang jowa mo kahit pagbalik-balik ta rin ang mundo. Maraming aswang ang mga lumilipad. Gumabang tayo para hindi tayo mapansin. Good luck talaga sa katawan natin na ito. Kung hindi aswang ang makakalaban natin, mga matatalim na damo naman. Pero, di bali na. Tara na, gapang! Napansin ni Vincent na may isang aswang na tumapat sa kanila. Naisip niyang nalaman na nito na naroon sila dahil sa mga damo na gumagalaw. Lumapit ang aswang at hinawi ang damo. Pero biglang sinalubong ni Conrad ng taga ang kamay nito. Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at saka pinagtatataga ang halimaw. May isa pang lumapit at kinalmot si Conrad sa likod. Napalabas na rin sina Vincent at Adolfo sa pinagtataguan at lumaban na sa mga aswang. Halos hindi sila makamayaw sa pakikipagbakbakan. Napapagod na sila habang mga aswang ay hindi pa rin nauubos at hindi napapagod. Kahit lapnos na ang balat ng ilan dahil sa mga isinaboy nila ay hindi iniinda ng mga ito. Tumakbo ulit ang tatlo para makalayo na sa lugar at hindi na nila pinansin ang mga humahabol na aswang. Pero maya-maya ay nahablot ng isang aswang si Adolfo at inilipad ito. Kagad naman nilang bitinan ni Vincent ang sanga ng isang puno at ginamit itong pamitik sa aswang. Tumalsik ang dalawa at mabilis namang hinabol ni na Vincent at Conrad si Adolfo para masalo ito. Walang niya ka talaga, pre. Hindi ka na nag-iisip. Di ako, pinatalsik mo eh. Nasalo ka naman namin, kaya huwag ka nang umangal. Pwede ang ganong atake. Gawin pa natin sa iba. Sige. Ikaw ang magpahabol, Adolfo. Tapos, kami ang pipitik sa aswang. Basta itapat mo sa mga sangang lalambitinan namin, ha? Ako talaga? Oh, di ba ikaw na lang ang lumalambitin sa sanga? Tama. Ikaw na nga lang kasi mabigat ang katawan mo kaysa sa amin. Sige na, ako na magpapahabol. Uy, tumakbo ka agad. Sira ulo yun ah. Mukhang nang-insulto pa. Tara na, kumilos na tayo. Kagad nilang isinagawa ang plano at malaking tulong nga ito para mapabagsak ang mga nagliliparang mga aswang. Ang ilan sa mga napabagsak nila ay ginagapos din nila sa puno gamit ang mga baging na may tinik. Muli silang tumakbo papunta sa pinag-iwanan nila ng sasakyan. Pero bago pa makarating ay humarang na sa daraanan nila si Vanny. Ubus na ang pasensya ko sa inyo. Vanny, sorry talaga. Pero pakawalan mo na lang kasi kami para wala na masaktan pa. Marami na kayong nasaktan sa amin. Tapos patatawarin ko lang kayo. Wala na pakiusapan ngayon. Kukunin ko kayo at gagawin pagkain mamayang gabi. Hindi na ako magbibigay ng awa. Oh, yari na. Wala na rin kaming awang natitira sa inyo. Sige, ubusan na ito ng buhay. Uy, bakit ka sumagot ng ganun? Lalo mo lang siyang ginalit eh. Galit na rin ako eh. Huwag mong intindihin ang galit niya. Ang intindihin mo, yung galit ko. Paano ka bang magalit?
Ipapakita ko ngayon! Sige, maglabasan tayo ng galit. Pagkasabi nun, ay umatake na si Vanny. Lumipad siya ng mabilis at sa isang iglap lang ay nasa harapan na nila ito. Pinagkakakalmot sila saka lumipad uli palayo. Ilang beses itong ginawa ng babae at panay iwas lang ang tanging nagawa ng tatlo. Pero nang makakuha ng tiyempo si Conrad ay sinalubong niya ang sunod na atake ng babaeng mandurugo. Pinagahagupit niya ito ng buntot pagi pero mas mabilis kumilos si Vanny kaysa sa ibang aswang. Nakakabalikwas siya ng lipad at muling umaatake. Nagkasugat-sugat na ang katawan ng tatlo dahil sa mga kalmot ng babaeng aswang. Sandaling nagpahinga si Vanny. Dumapo ito sa sanga at tiningnan sila. Nang makita ang kanilang kalagayan, ay saka ito tumawa ng malakas. Kumuha naman ng pagkakataon si Conrad. Nilambitinan niya ang sanga sa katapat na puno at saka binitiwan. Nahampas nito si Vanny dahil hindi agad nakalipad. Sumalpok ito sa isang puno bago bumagsak sa lupa. Sinamantala na yun ng tatlo para makarating sa sasakyan ni Conrad. Kagad na sumakay sa driver's seat si Conrad habang ang dalawa ay sumampas sa likod ng off-road truck. Ano mga galon na yan? Tatas pa rin ang kalamansi at diniktik na bawang. Salubungin natin sila niyan kapag sumugod uli. Langya, pati tayo aari sa hapdi eh. Ang dami na nating sugat sa katawan eh. Iisip mo na lang, mas okay lang yan kaysa maging aswang o kaya ay maging pagkain ng aswang. Naku po! Ayan na sila! Esprayan na natin! Habang umaandar ang sasakyan ay abala ang dalawa sa pagtataboy sa mga aswang. Hindi sila gaanong makaporma dahil sa pagewang-gewang na takbo ng sasakyan. Mabato ang daan at hindi pantay ang lupa. Nang sumampa na ang aswang sa truck, hindi na nagdalawang isip si Adolfo na bugbugin ito saka ihulog sa truck. Bigla namang may sumakal kay Vincent kaya mabilis na ibinalibag niya ito ng ibinalibag. At nang bumagsak sa sahig ng truck ang aswang, ay pinagtatatadyakan ito ni Adolfo saka inihulog. Ano yun? Galit na galit? Wisit na talaga ako sa kanila eh. Ayaw pa nilang umatras. Papatayin ko talaga silang lahat. I-spray ako talaga silang lahat nito. Asa na ba yung pang-spray? Akin na nga! Ay! Tara kayo! Lapit! Magsipagligo muna kayo! Ay nako, di na nga nag-isip. Inubos ni Adolfo ang likidong pang-spray sa mga aswang kaya nag-atrasa ng mga ito. Ang iba pang sumusugod ay hinagupit na lang ni Vincent ng latigo. Ilang sandali pa ang lumipas ay wala nang sumusugod ng mga aswang kaya naging kampante na sila. Naupo sila at nagpahinga. Nagtawanan na lang sila matapos ang nakakapagod na bakbakan. Pero maya-maya ay biglang may tumusok sa lieg ni Vincent. Nang hawakan niya, nalaman niyang dila ito ng aswang. Dali-dali niyang hinigit ito at ipinulupot sa kanyang kamao. Pagkatapos ay hinanap niya kung saan ang aswang na may-ari ng dila. Nakita niyang nakasabit ito sa gilid ng truck kaya pinagsisisipa niya. Pinaghahampas din ni Adolfo ng galon ang aswang pagkatapos ay mabilis na pinutol ang dila nito gamit ang itak. Kagad namang itinapon ni Vincent ang kaputol na dila at mabilis na ipinahid ang palad sa damit para mawala ang malagkit na laway. Akalain mo yun? Akala natin tapos na? May humabol pang isa? Di na yung makakasipsip ng dugo. Sana yun ang huli. Teka nga pala, dadaan pa tayo sa slaughterhouse nila. Baka marami pa doon nakaantabay. Wala na, tinapos na namin ni Conrad. Dumaan na kami doon eh. Ha? Talaga? Ayos ha? Saka sinunog na namin yung slaughterhouse. Ang iniisip ko lang, baka balikan tayo ng mga aswang na yun. Ayos lang, sanay na tayo sa bakbakan, di ba? Kahit makukunat ang balat nila, di pa rin umubra sa kalamansi at bawang. Alam ko na ang negosyong papasukin ko. Loko, makakahinga na tayo ng maluwag. Mukhang wala nang ang sumusunod sa atin eh oh. Oo, abala na yun sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat. Akala mo siya, hindi sugatan kung makakantsaw. Oo nga pala, may rabies kaya yung kuko nila? Malalaman natin yan kapag naulol ka. Bakit ako lang? 3 tayong puro kalmot dito. Tapos, ikaw may kagat ka pa sa balikat. Mauuna kang maulol na parang aso. Baka nga maging aswang ka pa niyan eh. Lagot ka. Di ka ang una kong lalapain. Nang makarating na sila sa main road, huminto na muna sila sa gilid para ayusin ang sarili.
May dalang ekstrang damit si Adolfo at pinahiram niya si Vincent. Pagkatapos magbihis, ay naglabas naman ng alak si Conrad. Ininom nila yon para pansamantalang mamanhid ang katawan nila sa mga sugat. Pagkatapos ay sa kanila ito nilagyan ng alkohol. Wisit, ang hapdi! Kapag naging peklat ang mga sugat na ito, may pagmamalaki na akong kabayanihan na nagawa. May maniniwala ba na aswang ang nakasagupa mo? Meron, yung mga uto-uto. Salamat nga pala sa inyong dalawa. Hindi ko alam na babalikan niyo pa ako. Sobra ako natuwa doon. Paano hindi ka namin babalikan iniligtas mo nga kami. Pababayaan ka ba namin sa mga halimaw na yon? Habang kami kumakain ng masarap sa bahay at tumihilik ng kampante sa malambot na higaan? Buti, hindi ka pa ginagawang aswang na mga yon. Oo nga. Hindi na natuloy kasi dumating na kayo eh. Kung nahuli pa kayo, baka isa na rin akong sasabuyan nyo ng asin at tubig na may kalamansi at bawang. Ay, sayang pala no. At talagang gusto mo pang mangyari yun ha? Hindi naman. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang itsura mo kapag aswang ka na. Malaking magandang lalaki pa rin, siyempre. Yun, hindi pa rin dapat ibagsak ang sarili. Naman! Matapos magpahinga, ay inihatid na sila ni Conrad sa kanilang bahay. Nag-imbita pa ito na minsan ay pumasyal sa kanila para magkakilala pa sila ng husto. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila, naging tikom ang kanilang bibig. Dahil alam nilang kahit ipagsabi pa nila ito, wala namang maniniwala. Lumipas ang ilang araw at dahil sa pangungulit ni Conrad sa kanila ay pumasyal nga sila sa lugar nito. Nagustuhan nila ang lugar na yon dahil isang maliit at simpleng subdivision ito. Hindi pa ganoon karami ang nakatira at ilan sa mga bakanting lote ay hindi pa inaasikaso ng mga may-ari. Ang ganda pala dito sa inyo, pre. Ang tahimik. Parang nakatagong lugar nyo ah. Nasa liblib. Oo, kaya nga gusto ko dito eh. Walang sisita sa'yo kapag nagpatugtog ka na malakas. Sa ate ko ang bahay na to. Nasa abroad sila, kaya akong pinatira. Oh, di malaya ka magdala ng babae dito, tol. Ha? Hindi ah. Actually, may asawa na talaga ako. Ah, ayos. Kinilatis mo bang mabuti yan? Anong ibig mo sabihin? Baka kasi matulad ka sa isa dyan, nagjowa ng aswang. O sige, ibaling sa akin ang topic. Di, naalala ko pala, pre. Wala pala kayong closure ni Bunny, di ba? Baka balikan ka nun, kaya doble ingat ka palagi, ha? Sira ulo ka talaga. Pero mula nang maranasan natin yon, nagdadala na ako palagi ng langis, tapos bawang at kalamansi. Tingnan nyo, nandito sa bag ko. Talaga? Saan naman galing yan? Nagpunta ako sa albularyo nung nakaraang araw. Humingi ako ng pangontra sa aswang. Itong langis ang ibinigay sa akin. Sabi niya, kapag daw may aswang sa paligid, kukulo daw ito. Natahimik sila nang tingnan ng botelya dahil kumukulo ang langis na nakalaman doon. Nagkatinginan silang tatlo at hindi nakaimik. Bigla silang bumalikwas mula sa pagkakaupo. At nagkanya-kanya ng tingin sa paligid. Hinagilap nila kung may nilalang bang naroon sa malapit. Hanggang sa makita ni Vincent mula sa di kalayuan si Vanny. Nakatayo ito sa tabi ng isang puno at pinagmamasdan sila. Nagtayuan ang balahibo niya dahil sa kilabot. Pero hindi rin nagtagal ang babae dahil nagtama ang kanilang paningin ay bigla itong umalis. Nang ibalik ni Vincent ang tingin niya sa bote ay hindi na kumukulo ang langis. Umalis na siya. Nakita mo? Oo. Sinundan pa rin tayo dito. Hindi ko alam eh. Baka ako lang talaga ang pakay nun. Si Vanny ba? Oo. Patay na patay talaga sa'yo yun, no? Pakasalan mo na nga kaya. Sira ulo ka talaga. Para tigilan ka na niya, mag-asawa ka na. Tama, natumbok mo, pre. Ihahanap ka namin ng babae. Siguradong hindi aswang to. Paano naman kayo makakasiguro? Di, paiinumin namin ng calamansi juice at mamumulutan siya ng toasted garlic. Biglang natigilan si Adolfo nang mapatingin sa loob ng bahay. Namumutla siya at halos hindi makapagsalita. Itinuro niya ang babaeng nakita sa loob ng bahay. Mahaba ang maalon-alon nitong buhok. Seryoso at matalim tumitig ang babae. Ha? Aswang? Nakapasok na siya dito. Ano?
Sino ba? Nasaan? Ayan, nakakatakot siya, Vincent. Ang bawag mo, sa kakalamansi. Iwisik mo na sa kanya, bilis. Ha? Sandali lang. Di naman tayo naatake ah. Hihintayin mo pa bang atakein tayo? Unahan mo na. Teka, sandali. Mag-relax kayo. Asawa ko lang yan. Ha? Asawa mo? Oo. Mahal, halika nga. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Tinakot mo sila ha. Sabi ko naman kasi sa'yo, itali mo yung buhok mo eh. Ayan, natakot tuloy sa'yo yung mga bisita ko. Asawa mo? Hindi yan aswang? Hindi nga. Oo, hindi. Hindi naman kumukulo yung langis ko eh. Sus ko naman muntik na akong atakein sa puso eh. Pasensya na kayo. Si Helen nga pala, ang asawa ko. Mahal, si Vincent at saka si Adolfo. Siya yung mga kaibigan ko ang kinuwento ko sa'yo. Sila nagligtas sa akin. Ninitian sila ng babae at nakipagkamay sa kanila. Inabot naman nila ang nakalahad nitong kamay. Nanginginig pa rin ang kamay ni Adolfo nang hawakan ng kamay ni Helen. Dahil doon ay nagtawanan sila at naging topic ng kwentuhan ang pagiging matatakotin ni Adolfo. Pero dahil sa nangyaring pagpunta ni Vanny sa lugar na yon, mas naging alerto sila. Naglagay na ng mga pangontra si Conrad sa kanilang bahay at nagdadala na rin ng langis. Ganon din ang ginawa ni Adolfo. Naging handa sila sakaling may aswang na biglang umatake sa kanila. Alam nilang ang laban nila sa pagitan ng lahi ni Vanny at Soledad ay hindi pa talaga natatapos. Lumipas ang ilang taon, naging panatag na sila dahil wala ng aswang ang gumagambala sa kanila. Pero ang botelya na may langis ay nanatiling nakasabit sa gilid ng pintuan ng kanilang mga bahay. Wakas,